Kaya ko pong gamutin ang inyong mga mata, sabi ng bata sa milyonaryo. Ang sikreto ng kanyang asawa ay nabunyag. Ang Rizal Park sa Maynila ay lubos na puno ng buhay noong Martes ng hapong iyon. Sumasala ang sikat ng araw sa mga dahon ng malalaking puno ng akasya na lumilikha ng mga balangkas ng liwanag at anino sa kakagupit na damuhan. Ngunit para kay Julian Reyes, ang lahat ng iyon ay malayo na alaala, isang larawan sa kanyang isip na unti-unting naglalaho sa bawat araw. Nakaupo sa isang bangkong kahoy na may matuwid na tindig ng taong nag-aral sa pinakamagagandang eskwelahan sa Europa, inayos ni Julian ang knot ng kanyang kurbatang seda. Ang kanyang navy blue na traje, na ginawa sa isang sastre, ay bumagay ng perpekto sa kanyang katawan, at ang kanyang itim na salamin ay nagkubli sa trahedyang muling sumulat sa kanyang kapalaran 6 na buwan pa lang ang nakalipas. Isang ganap na kadiliman, malamig at permanente. Sa edad na 32, mayroon ng lahat si Julian sa teorya, isang napakalaking kayamanan na minana mula sa imperyo ng tela ng kanyang ama, mga ari-arian sa 3 kontinente, at isang asawa na inilarawan ng mga society magazine bilang perpektong katuwang. Gayunpaman, nakaupo roon na nakasandal ang puting baston sa kanyang tuhod, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ang tunog ng mga ibon ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan, kundi inis. Ang tawa ng mga batang naglalaro sa malayo ay nagpapaalala sa kanya ng pamilyang wala siya. Huwag kang masyadong gumalaw, Julian. May meeting ako sa board sa loob ng 40 minuto. Sabi ko na sa iyo na pagwaldas lang ng oras ang paglabas at paglanghap ng sariwang hangin. Dapat ay nasa bahay ka kasama ng nurse. Gusto ko lang madama ang araw sa aking mukha, Vina. Sagot ni Julian. Mabigat at pagod ang kanyang boses. Ilang linggo na akong hindi lumalabas sa mansyon na iyon. Pakiramdam ko ay isang bilanggo ako sa sarili kong bahay. Huwag kang maging dramatic. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Sa lagay mo, madali kang maloloko. Tinitingnan ka ng mga tao ng may awa, hindi mo ba napapansin? Bumuntong hininga si Vina, hindi inalis ang tingin sa kanyang telepono. Hintayin mo ako rito. Bibili lang ako ng isang bote ng mineral water. Hindi ko makayanan ang init na ito. At huwag kang makipag-usap kahit kanino. Ang tunog ng takong ni Vina, na papalayo sa daanan ng bato, ay kumalansing sa matalas na pandinig ni Julian hanggang sa ito ay naglaho. Naiwan siyang nag-iisa, nababalutan ng kanyang kadiliman, habang mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang mga tuhod. Ang kalungkutan ay mas mabigat pa kaysa sa pagkabulag. Noon niya, naramdaman ang isang bagay na kakaiba. Hindi ito ingay, kundi isang presensya. May huminto mismo sa harap niya. Bahagyang nagbago ang hangin, nagdala ng amoy na hindi bumagay sa maayos na paligid ng parke. Hindi ito ang French na pabango ni Vina o ang amoy ng kakagupit na damo. Ito ay amoy usok ng kahoy, uling, luma at may bahid-hamog na damit. Ngunit mayroon ding matamis na bahid, parang vanilla cookies na luma. Kinabahan si Julian. Sino dyan? Tanong niya. Bahagyang nilingon ang ulo, sinusubukang gamitin ang kanyang pandinig bilang isang radar. Walang sumagot kaagad, ngunit pagkatapos ay may naramdaman siyang dampi. Ito ay isang maliit na kamay. Isang kamay na magaspang at may balat na makapal dahil sa lamig at kakulangan ng pangangalaga. Na dumampi ng napakabanayad sa kanyang noo. Ang pagdampi ay parang kuryente. Si Julian, na karaniwang umiiwas sa pisikal na kontak mula pa noong aksidente, ay nanatiling nakatulala. Hindi siya nakadama ng takot, kundi isang kakaibang kapayapaan ang bumaba sa kanyang gulugod na nagpatigil sa ingay ng trapiko sa malayo. Kaya ko pong gamutin ang inyong mga mata, bulong ng isang boses bata, basag ngunit matatag. Napalunok si Julian, naguguluhan. Ang kamay ng bata ay nasa kanyang noo pa rin, nagpapalabas ng init na tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang walang lamang mga orbita. Ano? Ano ang ginagawa mo? Bulong niya, nang hindi nagtatangkang alisin ito. Ang inyong mga mata po ay hindi patay, Ginoo. Patuloy ng bata. Ang kanyang boses ay may seryosong tono na hindi tugma sa kanyang edad. Malungkot lang sila, masyadong malungkot. Sabi ni Lola, ang kalungkutan po ang pumapatay sa liwanag, pero kung aalisin ang kalungkutan, babalik ang liwanag. Kaya ko pong alisin iyon. Sa harap niya, bagamat hindi siya nakikita ni Julian, ay si liwanag. Siya ay 8 taong gulang,
Ngunit ang kanyang malalaki at madidilim na mga mata ay tila nakakita na ng 100 taon ng kahirapan. Nakasuot siya ng isang malaking gray hoodie, 3 size na mas malaki kaysa sa kanyang payat na katawan na puno ng tagpi-tagping hindi maayos ang tahi at mantsa ng lupa. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ban at ang kanyang tsinelas ay may butas kung saan sumisilip ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, ang kanyang tindig ay marangal, halos solemne. Habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa noo ng milyonaryo, naramdaman ni Julian na may namuong bukol sa kanyang lalamunan. Walang sino man ang humawak sa kanya ng may ganoong pagmamahal sa loob ng maraming taon. Kahit ang kanyang asawa, si Vina, ay humahawak sa kanya ng may klinikal na kahusayan o may pagkainis, ngunit hindi kailanman ng ganito. "Anong pangalan mo?" tanong ni Julian, habang nararamdaman niya ang isang traidor na luha na namumuo sa ilalim ng kanyang itim na salamin. "Tinatawag po nila akong Liwanag," sagot niya. Dahan-dahang inalis ang kanyang kamay. "Pero hindi mahalaga ang pangalan ko. Mahalaga po na kailangan ninyong makakita ulit. May mga bagay po kayong hindi nakikita at hindi ito dahil sa inyong mga mata." Magtatanong pa sana si Julian kung ano ang ibig niyang sabihin nang bumalik ang walang pag-aalinlangan at agresibong tunog ng takong ni Vina. Sa pagkakataong ito ay humahampas sa semento ng may galit. Huminto si Vina ng biglaan, mga 10 metro ang layo. Ang bote ng tubig na hawak niya ay nadulas sa kanyang mga daliri at nahulog sa lupa, gumulong sa daanan. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at malamig, ay nasira sa isang pagniwi ng lubos na takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa gusgusing bata na nasa harap ng kanyang asawa. Hindi ito maaari. Tiniyak niyang malayo sila. Tiniyak niyang naglaho sila. Lumingon ang bata at tiningnan si Vina. Walang takot sa tingin ng munting bata. Tanging isang tahimik at nagpaparatang na pagkilala. "Ikaw!" sigaw ni Vina. Nabawi ang kanyang boses, na ngayon ay matinis at puno ng takot. "Lumayo ka sa kanya ngayon din." Ang sigaw ni Vina ay bumasag sa mahiwagang kapaligiran na nabuo sa paligid ng bangko. Napatalon si Julian, nalito sa karahasan sa boses ng kanyang asawa. Agad siyang nag-abot ng kamay sa harapan, hinahanap ang kinaroroonan ng bata sa takot na baka saktan ito ni Vina. "Vina, teka lang," utos ni Julian, tumayo ng may kahirapan, ginagamit ang baston para magpatatag. "Bata lang yan, wala siyang ginagawang masama." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Vina. Ang takot ay nagpabago sa kanya. Tumakbo siya sa pagitan nila na parang nakasalalay ang kanyang buhay dito. Narating niya si Liwanag at itinulak ito ng malakas sa balikat. Ang bata, mahina at maliit, ay natumba at nahulog sa damuhan bagamat wala siyang inilabas na tunog ng reklamo. "Ayaw kitang makita," malapit sa kanya. "Binalaan na kita," sigaw ni Vina. Tuluyang nawala ang eleganteng pagtitimpi na iningatan niya sa publiko. Humarap siya kay Julian, hinawakan ang kanyang braso nang may lakas na nakasakit sa kanya. "Julian, umalis na tayo. Magnanakaw yan. Ang mga taong ito sa parke ay mga pickpocket. Ginagamit nila ang mga bata para libangin ka at nakawin ang iyong relo." "Wala siyang ninanakaw," sabi ni Julian. Kumawala sa pagkakahawak ng kanyang asawa nang may biglaang paggalaw. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Kinamumuhian niya, natratuhin siya na parang isang walang silbi na hindi makaintindi sa katotohanan. Kinakausap niya ako. Hinawakan niya ang noo ko. Sabi niya kaya niya akong pagalingin. Namutla si Vina. Tiningnan niya ang bata na tumatayo mula sa lupa, ipinagpag ang dumi sa kanyang gray hoodie. "Pagagalingin?" Naglabas si Vina ng isang nerbyosong tawa, matinis at hindi kaaya-aya. "Diyos ko, Julian, isa lang yang pulubing marumi na may delusyon. Siguradong nakadroga o baliw yan. Tingnan mo siya. Hay, hindi mo nga pala siya makita, pero kasuklam-suklam siya. Amoy basura. Amoy kahoy po ako," sabi ni Liwanag. Hindi nanginginig ang kanyang boses sa kabila ng pagkakahulog. Nanatili siyang matatag, nakatingin sa babaeng nakapula sa mata. "At kayo po, amoy takot." Ang pangungusap ay tumama kay Vina na parang isang pisikal na sampal. Umurong siya at inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. "Ano ang sinabi mo, batang walang galang?" singhal ni Vina. Si Julian, kinagabayan ng boses ng bata, ay humakbang patungo sa kanya. "Bakit mo sinabi?" "Yon, bata?" tanong ni Julian. Hindi pinansin ang tingin ni Vina na parang gustong pumatay.
Bakit mo sinasabi na natatakot siya? Lumapit muli si Liwanag kay Julian. Hindi pinansin ang nakamamatay na tingin ni Vina dahil alam niya po kung sino ako at alam niya na matatapos ang kasinungalingan kapag dumating na kayo sa lumang mesa, sabi ng bata nang may nakakawasak na linaw. Ang puso ni Julian ay nagsimulang tumibok ng malakas sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng deja vu ang sumakop sa kanya. Lumang mesa. Ang pariralang iyon ay nagpasabog ng isang pira-pirasong alaala sa kanyang utak, isang bagay mula sa kanyang pagkabata bago ang mga Swiss boarding school at ang buhay ng karangyaan. Isang magaspang na mesang kahoy sa isang maliit na kusina, kung saan may naghahatid sa kanya ng mainit na sopas. Pera, biglang putol ni Vina, na sinakmal ng pagkasira ng loob. Kinuha niya ang kanyang designer bag, naglabas ng isang dakot ng malalaking denomination na bill nang hindi man lang binibilang at inihagis ang mga ito sa mukha ng bata. Ang mga bill ay lumipad sa hangin bago nahulog sa damuhan at sa mga butas-butas na sapatos ni Liwanag. Ayan, kumuha ka, may pera ka na para sa isang buwang pagkain. Ngayon, umalis ka na at huwag ka nang lalapit sa amin. Tumahimik ang parke saglit. Ilang passerbay ang huminto upang tingnan ang eksena. Ang eleganteng babae na humihila sa isang bata sa kalye sa harap ng isang bulag na lalaki, hindi gumalaw si Liwanag. Hindi siya yumuko upang pulutin ang kahit isang bill. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ni Julian na natatakpan ng salamin. Hindi po gumagaling ang mga mata sa pera, Ginoo, malumanay na sabi ng bata, at hindi rin ito nakakabili ng kapatawaran. Naghihintay po si Lola Martha. Ayaw niya po ng perang inalok ng babaeng ito 5 taon na ang nakalipas para umalis siya at ayaw ko rin po ngayon. Nang marinig ang pangalang Martha, naramdaman ni Julian na nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Binitawan niya ang baston na nahulog sa lupa ng may tuyong ingay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Martha. Ang boses ni Julian ay naputol, naging isang bulong na paos. Ang mama ko. Lumingon siya patungo sa nadarama niyang presensya ni Vina. Ang kanyang mukha ay gumulapay sa pagitan ng pag-asa at takot. Vina, sinabi mo sa akin na patay na ang aking ina, 3 taon na ang nakalipas. Ipinakita mo sa akin ang death certificate. Dinala mo ako sa kanyang libingan. Si Vina ay nasa corner na. Ang malamig na pawis ay bumaba sa kanyang likod. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng exit, isang dahilan. Kahit ano, nagsisinungaling yan, Julian, sigaw ni Vina, ngunit ang kanyang boses ay walang conviction. Karaniwan lang yang scam. Iniimbestigahan nila ang mga pangalan ng iyong namatay na kamag-anak para kumuha ng pera. Malupit ang ginagawa nila. Umalis na tayo, please. Naghihintay na ang kotse. Sinubukan ni Vina na hawakan muli si Julian. Hinihila ang kanyang manggas nang may pagkasira ng loob. Ngunit sa pagkakataong ito, si Julian ay hindi isang taong may sakit. Siya ay isang taong kagigising lang. Ipinako ni Julian ang kanyang mga paa sa lupa. Sa isang mabilis na paggalaw, iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa boses ng bata. Bata, Liwanag, sabi ni Julian na nakasabit ang kamay sa hangin. Ibigay mo ang kamay mo sa akin. Huwag mo siyang hawakan, Julian. Baka makakuha ka ng sakit. Matinis na sigaw ni Vina. Ngunit si Liwanag, nang may malungkot ng ngiti, ay iniunat ang kanyang maliit at maruming kamay at hinawakan ang malaki at maayos na kamay ng milyonaryo. Nang maramdaman muli ang kontak na iyon, ang magaspang at mainit na balat na iyon, alam na ni Julian ang totoo. Hindi ito isang lohikal na pagtuklas. Ito ay isang likas na pakiramdam. Ang kamay ng bata ay may parehong bone structure ng sa kanya. Magkatugma ang kanilang mga daliri. Ang bata ay hindi isang estranghero. Ang bata ay kanyang dugo. Dalahin mo ako, utos ni Julian. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng bata na parang ito ang kanyang tanging angkor sa mundo. Dalahin mo ako kay Martha. Ngayon din, kapag humakbang ka kasama niya, iiwanan kita. Banta ni Vina, ginamit ang kanyang huling card, ang card ng pag-iwan na laging gumagana sa kanya. Maiiwan kang mag-isa, bulag at walang mag-aalaga sa iyo. Lumingon si Julian kay Vina. Bagamat hindi niya ito makita, naramdaman ni Vina na tiningnan siya nito ng diretso sa kanyang kaluluwa. At ang nakita niya roon ay nagpalamig sa kanya hanggang sa buto.
Mas gusto kong maging bulag at mag-isa kaysa kasama ang isang sinungaling, sabi ni Julian ng may malamig na boses. At kung buhay ang aking mama, Vina, maghanda ka, dahil hindi ka patatawarin ng Diyos sa gagawin ko sa iyo. Humakbang si Julian, ginagabayan ng bata na nakasuot ng gray hoodie, iniwan ang kanyang asawa, ang kanyang driver at ang buhay ng kasinungalingan na binuo niya, ang tunog ng mga bill na tinatapakan ng kanyang mga sapatos habang siya ay lumalayo ay ang tanging paalam na natanggap ni Vina. Ang tunog ng mga ibon sa parke ay naiwan, mabilis na pinalitan ng agresibong ingay ng pangunahing avenue. Para kay Julian, ang mundo ay naging isang cacophony ng mga busina, braking, at bulungan ng mga nagmamadaling tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, ang tanging nagbigay kahulugan sa kanyang katotohanan ay ang maliit at magaspang na kamay ni Liwanag na nakakapit sa kanya. Hindi siya nito hinihila ng may pagkainis, kundi ginagabayan siya ng may mapagprotektang katatagan, iniiwasan ang mga basag sa semento at ang mga walang ingat na pedestrian ng may kasanayan sa kalye na hindi maituturo ng anumang eskwelahan ng manners. Julian, huminto ka na ngayon din. Hinabol sila ng boses ni Vina, na hinaluan ng mabilis na pagkalansing ng kanyang takong sa aspalto. Naghuhumiyaw ka. Tinitingnan tayo ng mga tao. Para sa pag-ibig ng Diyos, isa kang reyes. Hindi ka pwedeng umalis na magkahawak ang kamay, ang isang pulubi. Kinuom ni Julian ang kanyang panga, ngunit hindi siya huminto. Ang kadiliman sa paligid niya ay hindi na naramdaman na walang laman, naramdaman itong puno ng mga tanong na humihingi ng agarang sagot. Ang bawat hakbang na ginagawa niya palayo sa kanyang asawa ay isang hakbang patungo sa isang katotohanan na kinatatakutan niya, ngunit kailangan niya ng higit pa sa hangin. Saan tayo pupunta, bata? Tanong ni Julian. Hindi pinansin ang mga sigaw ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay paos, puno ng emosyon na pinigil. Sa bus stop po, Ginoo, natural na sagot ni Liwanag, na parang ang pagdala sa isang bulag na milyonaryo na nakasuot ng blue silk suit sa pampublikong transportasyon ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ang bus 422 po, ang maghahatid sa atin sa ibaba ng burol, pero kailangan nating magmadali dahil kung maabutan tayo, ang susunod ay 1 oras pa. Bus! Ang sigaw ni Vina ay matinis nang tuluyan siyang makaabot sa kanila, hinawakan si Julian sa kanyang libreng braso at hinila siya ng malakas para patigilin. Hindi ka sasakay sa bus na puno ng germs. Julian, pakinggan mo ako. Nagkakaroon ka ng episode. Ito ang stress pagkatapos ng trauma mula sa aksidente. Sabi ng doktor, mangyayari ito. Ang bata na iyan ay hindi mo pamangkin, o apo, o ano paman. Siya ay isang sinanay na scammer. Siguradong ang kanyang ina ang nagdidikta sa kanya ng dapat sabihin sa isang earpiece. Huminto si Julian, pinilit si Liwanag na huminto rin. Tiningnan ng milyonaryo ang mukha patungo sa mamahaling pabango ng kanyang asawa, isang amoy na dati ay tila elegante sa kanya, ngunit ngayon ay nakakasuka. Vina, sabi ni Julian, binaba ang kanyang boses sa isang mapanganib na kalmado na tono. Sinabi mo na namatay ang aking mama dahil sa heart attack. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi mo na pumunta ka sa ospital, na ibinigay sa iyo ang kanyang abo, na ayaw niya akong makita dahil nahihiya siya sa kanyang kahirapan. At totoo iyon, nagsinungaling si Vina, bagamat bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Kinamumuhian ka niya. Julian, kinamumuhian ka niya dahil sa tagumpay mo. Gusto niya ang pera mo para sa kanyang mga bisyo. Hinawakan ni Liwanag ng mahigpit ang kamay ni Julian. Tumingin ang bata sa blonde at eleganteng babae na nakatingin sa kanila nang may pagkasira ng loob at galit. Walang bisyo si Lola, sabi ng bata ng may malinaw na boses. Umiinom lang siya ng chamomile tea at nagsusulat siya ng mga sulat kay Ginoong Julian bawat linggo. Mga sulat sa blue paper. Tila nag-freeze ang hangin sa paligid ni Julian. Blue paper. Inulit niya, nakadama ng lamig. Palaging ginagamit ng kanyang mama ang murang blue paper para sumulat sa kanya noong nasa boarding school pa siya, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ito ay isang intimate detail na walang ibang nakakaalam. Opo, patuloy ni Liwanag habang hindi bumibitiw sa kamay ng lalaki, pero hindi po ito nakarating sa inyo. Sinasakla po ng babaeng nakapula ang mga ito sa malaking mailbox sa entrance.
Minsan po nakita ko siya noong palihim akong naglagay at nakita ko siyang sinunog ang mga ito sa puting fireplace na mayroon kayo sa malaking sala. Umiyak ng sobra si Lola noong nalaman niyang hindi kayo nagre-reply. Akala po niya, kinalimutan na kayo dahil mayaman na kayo. Naramdaman ni Julian na bibigay ang kanyang mga binti. Ang mental image ay nakakawasak. Ang kanyang mama, matanda at mapagkumbaba, nagsusulat ng may pag-asa sa blue paper. At si Vina, ang babaeng katabi niya sa pagtulog gabi-gabi, inihahagis ang mga salitang iyon ng pag-ibig sa apoy, tinatawanan ang kanyang sakit, minamanipula ang kanyang kalungkutan para panatilihin siyang isolated at controlled. Nagsisinungaling yan. Matinis na sigaw ni Vina. Tiningnan ang curious na nagsisimulang huminto upang tingnan ang eksena. Siya ay isang pathological liar. Tatawagan ko ang pulis. Dinala mo ang isang may kapansanan laban sa kanyang kalooban. Hindi, Vina, putol ni Julian. Bigla siyang kumawala sa pagkakahawak ng kanyang asawa at itinaas ang puting baston. Itinuturo ito sa kanya na parang isang tabak na nagpaparatang. Walang nagdala sa akin laban sa aking kalooban. Pinipili kong pumunta. At kung maglakas loob kang sundan kami o tumawag ng sinuman, isinusumpa ko sa alaala ng aking ama na bukas ay uutusan ko ang aking mga abogado na kunin sa iyo pati ang iyong apelyido. Umurong si Vina, putla na parang papel. Ang banta sa pinansyal ay ang tanging talagang kinatakutan niya. Julian, hindi mo ito siniseryoso. Hindi ka pwedeng umalis kasama ang maruming iyan sa slum. Nanalo ka, hindi ka makakakita. Ang lahat ng ito ay stress lang. Ang kanyang boses ay naputol. Nag-oscillate sa pagitan ng galit at pekeng pag-iyak. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Kung mahal mo ako, mamahalin mo rin ang mahal ko, sabi ni Julian. Pagkatapos ay pinahinaan niya ang kanyang pagkakahawak sa kamay ng bata. Liwanag, dalahin mo ako sa bus. Gusto kong umuwi sa totoo kong bahay. Tumango ang bata, bagamat hindi siya makita ni Julian, at dahan-dahang hinila siya. Tara na, Tito Julian, paparating na ang green bus. Iniwan nila si Vina na nakatayo sa sidewalk, naghingalo na parang isda, nakakapit ang mga kuko sa kanyang designer bag. Nakikita kung paanong nagsisimulang bumagsak ang kanyang buhay ng karangyaan at kasinungalingan dahil sa isang 8 taong gulang na bata na amoy kahoy. Ang paglalakbay sa bus ay isang nakakabigla na sensory experience para kay Julian. Sanay sa hermetic silence ng kanyang air-conditioned limousine, nakita niya ang kanyang sarili na napasama sa isang mundo ng mekanikal na ingay, amoy pawis, pritong pagkain at diesel fuel. Nang umakyat, siya ay natumba sa mga baitang, ngunit nandoon agad si Liwanag. Inilagay ang kanyang maliit na kamay sa likod niya para dahan-dahang itulak siya. Itaas po ang inyong paa, Ginoo. Mataas po yan, sabi niya. Walang nag-alok sa kanya ng reserved seat. Naramdaman ni Julian ang mabibigat na tingin ng mga pasahero. Hindi ito mga tingin ng paghanga sa kanyang mamahaling suit. Ito ay mga tingin ng paghuhusga. Isang mayaman na naglalaro ng pagiging mahirap o baka isang mayaman na bumagsak. Narinig niya ang mga bulungan. Tingnan mo, ang sapatos ng taong iyan ay mas mahal pa kaysa sa bahay ko, bulong ng isang tao. Anong ginagawa niya kasama ng anak ng baliw na si Martha? Sagot ng isa pang boses. Ang komento na iyon ang nagkumpirma ng lahat. Ang baliw na si Martha, ganoon ang tawag sa kanyang mama. Nakaramdam si Julian ng kirot sa kanyang dibdib, ngunit gayon din ng kaginhawaan. Kung kilala siya ng mga tao, nangangahulugan na siya ay totoo, na siya ay buhay. Umupo sila sa likurang bahagi. Ang bus ay umalis nang may marahas na pag-uga na muntik nang magpabagsak kay Julian. Ngunit kumapit siya sa tubo ng bakal na may kalawang. Malayo pa ba? Tanong niya ng pabulong, sumandal sa bata. Kaunti pa. Kailangan nating tumawid sa tulay at umakyat sa burol. Paliwanag ni Liwanag. Pagkatapos, nang may biglaang pagkahiya, idinagdag niya, kayo po ba talaga ang tito ko? Sabi ni Lola, kayo po ang anak niya, pero umalis kayo matagal na at naging isang hari. Ngumiti si Julian ng malungkot. Hindi ako hari, bata. Isa lang akong tao na nabulag matagal na bago mawala ang aking paningin. Huminto siya, naghahanap ng mga salita. Kamusta siya? Kamusta ang mama ko? Sabihin mo ang totoo, please. Naglaro si Liwanag sa mga patch ng kanyang hoodie bago sumagot. Pagod na po si Lola. Masakit po ang kanyang mga buto kapag umuulan at madalas siyang inuubo dahil sa lamig.
May butas po ang bubong ng bahay at pumapasok ang tubig. Binaba ng bata ang boses. Minsan po, minsan ay hindi siya kumakain para bigyan ako. Sabi niya hindi siya gutom, pero alam ko po na nagsisinungaling siya. Umaingay ang kanyang tiyan. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Julian. Habang siya ay kumakain ng lobster at umiinom ng mga lumang wine sa kanyang air-conditioned mansion, ang sarili niyang mama ay nagugutom at nilalamig. Ilang kilometro lang ang layo. Ang pagkakasala ay tumama sa kanya ng may ganoong lakas, kaya kailangan niyang tanggalin ang kanyang itim na salamin para punasan ang mga luha na bumubukal ng walang kontrol mula sa kanyang walang silbi na mga mata. Hindi na. Sumumpa si Julian habang nagngingit-ngit. Hinding-hindi na siya magugutom. Nangangako ako. Ang bus ay nagpreno nang may metalikong langit-ngit. Nakarating na tayo. Anunsyo, niliwanag. Pagbaba. Ang pagbabago ng kapaligiran ay biglaan. Hindi na amoy polusyon ng lungsod ang hangin, kundi amoy lupa, amoy sunog na basura, at amoy lutong bahay. Ang lupa sa ilalim ng Italian moccasins ni Julian ay hindi pantay, puno ng mga bato at lubak. Mag-ingat po kayo, wala pong sidewalk dito. Binalaan siya ng bata, hinawakan ng mas mahigpit ang kanyang kamay. Kailangan po nating maglakad sa tabi ng kalye na putik. Nagsimula silang maglakad. Naramdaman ni Julian na siya ay lampa, madaling masaktan. Ang kanyang baston ay humampas sa mga walang laman na lata at bato. Narinig niya ang tahol ng mga asong kalye na napakalapit sa kanyang mga binti. Napagtanto niya kung gaano siya kalayo sa kanyang comfort zone. Ito ay isang lugar kung saan ang pera sa kanyang bulsa ay hindi nagsisilbing panangga laban sa katotohanan. Bigla, isang malakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw sa likuran nila, lumalapit ng mapanganib at nagpapalabas ng ulap ng alikabok. Ang kotse ay biglang nagpreno, humaharang sa kanilang daan. Kinilala ni Julian ang tunog ng makina. Ito ang security SUV na kadalasang sumusunod sa kanya. Ginoong Reyes, ito ang boses ni Ramon. Ang kanyang head of security, isang malaki at tapat na tao, ngunit tapat sa nagbabayad. At si Vina ang pumipirma sa mga check kamakailan. Nag-aalala po si Madam Vina. Inutusan niya po kaming dalhin kayo pauwi agad sa puwersa kung kinakailangan. Naramdaman ni Julian kung paanong nanginginig si Liwanag sa takot sa tabi niya, sinusubukang magtago sa likod ng kanyang binti. Ramon, sabi ni Julian, tumindig ng matuwid. Sa kabila ng kanyang pagkabulag at kanyang maruming damit, naglabas siya ng natural na awtoridad. 10 taon ka nang nagtatrabaho para sa pamilya ko. Kilala mo ba ang ama ko? Alam mo ba kung sino ako? Opo, Ginoo, pero sabi ni Madam, na wala kayo sa inyong sarili, na dinroga kayo o hinipnotismo ng bata na iyan. Bumukas ang pinto ng co-pilot at narinig ang boses ni Vina na sumama sa security team. Hindi siya naglakas loob na bumaba ng kotse, takot na mamantsahan ang kanyang sapatos sa putik ng slum. Ipasok mo siya sa kotse, Ramon, sigaw niya mula sa bintana. Tapos na ang laro, Julian. Pumasok ka na ngayon din o ideklara kita na mentally incompetent at kunin ko ang buong kontrol ng kumpanya bukas ng umaga. Iyon ang huling patak. Tuluyan nang inihayag ni Vina ang kanyang tunay na mukha. Hindi na siya ang nag-aalala na asawa, siya ang ambisyosong partner na nakikita ang panganib sa kanyang pinakamahalagang asset. Binitawan ni Julian ang kamay ni Liwanag saglit at lumapit sa pinanggagalingan ng boses ni Ramon. Ramon, pakinggan mo akong mabuti, sabi ni Julian nang may boses na bakal. Kung hawakan mo ako o hawakan mo ang bata, tanggal ka. At hindi lang iyon, sisiguraduhin kong hindi ka na magtatrabaho sa security sa bansang ito. Pero kung hahayaan mo akong dumaan, kung sasakay ka sa kotse na iyan at dadalhin mo ang babaeng iyan palayo dito, triplihin ko ang suweldo mo kapag nabawi ko ang kontrol sa aking mga account bukas dahil babawiin ko ito. Nagkaroon ng tense na katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang makina ng SUV na naka-idle at ang hangin na nagpapagalaw sa mga kalamina ng mga bubong sa malapit. Ginoo, nag-alinlangan si Ramon. Huwag mo siyang pakinggan, matinis na sigaw ni Vina. Siya ay isang walang halaga na bulag. Sundin mo ako, Ramon. Mas malumanay, Ramon, pilit ni Julian. Nakatira ang mama ko rito sa itaas. Pupuntahan ko siya. Hahadlangan mo ba akong makita ang aking mama? Bumuntong hininga si Ramon ng malakas.
Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagpahiwatig ng kanyang desisyon. Pasensya na, Madam Vina. Hindi ako nakikialam sa mga ina ng sinuman, sabi ng guard ng may katatagan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Vina habang nagsisimulang umatras ang kotse. Mga traidor kayo. Julian, pagsisisihan mo ito, mabubulok ka sa basurahan na ito. Mas gusto ko ang basurahan na ito kaysa sa palasyo mong gawa sa yelo, Vina, bulong ni Julian, habang lumalayo ang tunog ng sasakyan, dala ang huling koneksyon sa kanyang dating buhay. Lumingon siya sa bata, naghanap sa hangin hanggang sa mahanap ang kanyang balikat. Umalis sila, liwanag. Umalis sila. Ang bata, na pinipigilan ang kanyang hininga, ay huminga ng maluwag at niyakap ang binti ni Julian. Matapang po kayo, tito. Parang ang mga knight sa mga kwento na binabasa sa akin ni Lola. Hindi ako matapang, tanggi ni Julian. Hinaplos ang magulong buhok ng bata. Nakasara lang ang mga mata ko, at ikaw ang nagbubukas sa kanila. Ngayon, dalahin mo ako. Gusto kong amoy-amuyin ang sopas ng aking mama. Ipinagpatuloy nila ang pag-akyat sa putik na daanan. Nagsisimulang lumubog ang araw at ang hangin ay naging mas malamig. Ngunit nakadama si Julian ng panloob na init na lumalaki sa bawat hakbang. Papunta siya sa hindi kilala, sa kahirapan, sa sakit ng nakaraan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam niya ng eksakto kung saan siya patungo. Ang pag-akyat sa burol ay isang pisikal na pagsubok na hindi kailanman inakala ni Julian sa kanyang dating buhay na protektado ng tinted glass at air conditioning. Ang bawat hakbang ay isang labanan, laban sa gravity at laban sa kanyang sariling pagkabulag. Ang daan ng putik, na pinatigas ng araw at nabasag dahil sa kawalan ng ulan, ay isang mapa ng mga di nakikitang panganib para sa kanya. Ang kanyang leather-soled shoes ay patuloy na nadulas sa maluwag na graba at higit sa isang beses ay masakit na nabaluktot ang kanyang mga bukong-bukong, nagbabantang mabali. Ingat po rito, tito. May kanal po kung saan dumadaloy ang maruming tubig. Binalaan siya ni Liwanag, mahigpit na hinila ang kanyang kamay upang gabayan siya sa kaliwa. Sumunod si Julian, ngunit ang kanyang kanang paa ay nadulas sa maputik na gilid, nawalan siya ng balanse at bumagsak ng mabigat sa kanyang mga tuhod. Ang pagtama ay tuyo at masakit. Naramdaman niya kung paanong napunit ang pinong tela ng kanyang Italian pants at kung paanong tumusok ang mga bato sa kanyang balat, bumasag sa epidermis. Ang sakit ay matalas, ngunit ang hapdi ng kahihiyan ay mas masahol pa. Nandoon siya, si Julian Reyes, ang magnate, nakaluhod sa putik ng isang slum, bulag at marumi. Tito, ayos lang po kayo? Ang boses ni Liwanag ay naging alarmed. Naramdaman niya ang kanyang maliliit na kamay na sinusubukang itayo siya, ngunit siya ay masyadong mabigat para sa kanya. Nanatili si Julian doon saglit. Humihinga ng hiningal. Ang amoy ng lugar ay matindi. Isang pinaghalong basang lupa, usok ng kahoy, mga hayop sa bukid, at isa pang bagay, isang bagay na amoy krudo, walang filter na pagkatao. Ayos lang ako, nagsinungaling siya. Kinuyom ang kanyang ngipin para hindi sumigaw sa pagkasira ng loob. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang kamay, nang maghanap ng suporta, ay nakahawak sa isang bagay na madulas at malamig sa lupa. Naglinis siya ng baliw sa kanyang jacket, na lalo pang sinisira ito. Hayaan niyo akong tulungan kayo, pilit ng bata. Huwag, sigaw niya, itinulak ng isang matanda at hangal na pagmamalaki. Kaya ako mag-isa. Tumayo siya, nag-uurong sulong, marumi at humihingal. Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan. Napagtanto ni Julian ang kanyang pagkakamali agad. Hindi niya maaaring tratuhin ang kanyang tanging gabay tulad ng pagtrato niya sa kanyang mga empleyado. Pasensya na, bulong niya, binaba ang kanyang ulo. Hindi ako sanay rito. Hindi ako sanay na hindi ko makita kung saan ako tumatapak. Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Liwanag ng may maturity na nakasakit sa kanyang kaluluwa. Madalas din pong natutumba si Mama noong nagkasakit siya, sabi niya. Tinatawag siya ng lupa dahil pagod na siya. Kinabahan si Julian. Ang mama mo? Tanong niya habang nagpapatuloy sila sa paglalakad ng mas mabagal. Ang ate kong si Sofia. Opo, si Sofia. Binigkas ng bata ang pangalan nang may paggalang, ikaw po ang ikinuwento niya sa akin. Sabi niya po, ang inyong buhok ay kulay kape at mahilig po kayong magbasa ng malalaking libro. Nasaan siya ngayon? Liwanag.
Kinatakutan ni Julian ang sagot, ngunit kailangan niyang malaman kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa ng kanyang pagkawala at ang manipulasyon ni Vina. Tumahimik si Liwanag saglit. Ang tanging naririnig ay ang tahol ng aso sa malayo at ang langit-ngit ng kanilang mga hakbang. Pumunta po siya sa langit, 2 tag-ulan na ang nakalipas. Malumanay na sabi ng bata. Sobrang ubo po niya. Sabi ni Lola Martha. Naubusan siya ng lakas, pero sa tingin ko, naubusan siya ng pag-asa. Naghihintay po siya ng sulat mula sa inyo, Tito. Araw-araw, tinatanong niya ang kartero kung may dumating na galing kay Ginoong Julian. Noong namatay po siya, tumigil na sa pagtatanong si Lola. Huminto si Julian nang biglaan. Nawalan siya ng hangin sa baga na parang sinuntok siya sa tiyan. 2 tag-ulan. 2 taon na ang nakalipas. Noong nagsasara siya ng $1 million deal sa Tokyo, nagdiriwang ng may champagne. Ang kanyang ate ay namamatay sa kahirapan. Naghihintay ng isang salita mula sa kanya. Isang tulong na hindi kailanman dumating dahil sinakla ng kanyang asawa ang mail. Ang pagkakasala ay hindi isang bigat. Ito ay isang acid na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ko alam. Naputol ang kanyang boses. Ang mga luha ay muling bumukal. Nahalo sa pawis at dumi sa kanyang mukha. Isinusumpa ko sa aking buhay na hindi ko alam. Sinabi sa akin ni Vina na nagpakasal si Sofia sa isang dayuhan at masayang nakatira sa Europa. Sinabi niya na ayaw nilang may malaman tungkol sa akin. Ang kasinungalingan po ay may maikling paa, Tito. Sabi po ni Lola. Pero nandito na kayo, iyon ang mahalaga. Tara na, malapit na tayo. Iyan ang bahay na may asul na pinto. Hay, natanggal na po halos lahat ang pintura pero may maliit na piraso pa rin na asul. Nagpatuloy sila sa pag-akyat. Habang sila ay umaakyat, ang ingay ng lungsod ay naglaho, pinalitan ng mas domestic na mga tunog. Isang radyo na tumutugtog ng isang lumang ballad, ang iyak ng isang sanggol, ang tunog ng isang taong nagpuputol ng kahoy. Bigla, isang amoy ang tumama kay Julian. Ito ay napakalakas, kaya huminto siya ulit. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang visceral na alaala na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang alaala noong bata. Ito ay amoy toasted bread at bawang, amoy sabaw na may pandesal. Ang amoy na iyon ay agad siyang dinala. 30 taon na ang nakalipas sa isang maliit ngunit mainit na kusina kung saan walang karangyaan, ngunit hindi kailanman nawawala ang isang yakap. Naalala niya ang kanyang mama na kumakanta habang nagluluto. Matagal na bago baguhin sila ng kapalaran ng kanyang ama. Matagal na bago magtayo ng mga pader ang pera sa pagitan nila. Amoy. Nagsimula siyang sabihin, hapunan, kinumpleto ni Liwanag. Nagluluto si Lola. Lucky day ngayon. Nakakuha po kami ng lumang pandesal sa bakery sa ibaba at nagagawa niyang milagro iyon. Nakarating sila sa harap ng isang structure. Hindi ito makita ni Julian, ngunit madarama niya ang pagiging marupok. Ang lupa ay nagbago mula sa putik patungo sa hindi pantay na semento. Narinig niya ang tunog ng isang maluwag na kalamina na humahampas sa bubong dahil sa hangin. Ang bahay ay humihinga ng fragility. Dito na po, bulong ni Liwanag. Binitawan niya ang kamay ni Julian at tumakbo ng ilang hakbang. Lola, buksan niyo po ako ito. May dala po akong surprise. Nanatili si Julian sa threshold nang nanginginig. Naramdaman niya na parang isang intruder siya. Isang ghost ng nakaraan na dumating upang guluhin ang kapayapaan ng mga buhay. Inayos niya ang punit na suit. Ipinahid ang kanyang kamay sa kanyang maruming buhok. Sinusubukang bawiin ang kaunting dangal. Ngunit anong silbi ng dangal sa harap ng hubad na katotohanan ng kahirapan na pinayagan niya? Narinig niya ang mabagal, kaladkad na mga hakbang, napapalapit mula sa loob, ang tunog ng isang oxidized na metal na trangka na dumudulas, at pagkatapos ay ang langit-ngit ng mga bisagra na hindi nakakita ng langis sa loob ng maraming taon. Bumukas ang pinto. Ang loob ng tirahan ay amoy lumang hamog, lumang kahoy, at ang nakakaaliw at masakit na amoy ng kumukulong sopas. Para kay Julian, ang pagpasok doon ay parang pagpasok sa isang nakalimutang sanctuary. Ang liwanag mula sa labas ay sumasala sa mga crack ng mga dingding na kahoy, ngunit para sa kanya, lahat ay anino. Gayunpaman, ang kanyang matalas na pandinig ay nakakuha ng bawat detalye, ang ritmikong tagas ng tubig sa isang sulok, ang pag-ingay ng isang solitary fly, at ang mabigat at humihingal na paghinga ng isang matandang babae sa harap niya. Liwanag.
Ang boses ni Lola Martha ay isang sinulid ng tunog, pagod sa mga taon at pagdurusa. Wala itong lakas na naaalala ni Julian mula sa kanyang pagkabata. Ito ang boses ng isang taong naglalaho. Bakit ka natagalan, anak? Nag-alala na ako. Sino ang lalaking iyan? Inalis ni Julian ang kanyang itim na salamin. Ang kanyang mga mata, bagamat walang silbi para makakita, ay puno ng isang ekspresyon ng desperadong pagmamakaawa. Tumingin siya patungo sa pinanggagalingan ng boses, nakaharap sa kadiliman, ngunit inilalabas sa kanyang isip ang larawan ng babaeng nagbigay buhay sa kanya. Mama. Ang salita ay lumabas sa kanyang lalamunan na parang isang basag na salamin, masakit at matalas. Nagkaroon ng malakas na metalikong ingay, isang kutsara na nahulog sa lupa, pagkatapos ay ang lubos na katahimikan. Sa dilim ng silid, si Lola Martha ay natigilan. Nakatayo siya sa tabi ng isang lumang mesa, isang matibay na tabla ng kahoy na puno ng mga pilat, ang parehong mesa kung saan siya nagmasa ng tinapay sa loob ng mga dekada, ang parehong mesa kung saan siya umiyak sa pagkamatay ng kanyang anak na si Sofia, at kung saan siya nagsulat ng daan-daang sulat na hindi kailanman nakarating sa patutunguhan nito. Ang kanyang mga kamay, deformed dahil sa arthritis at sa hirap ng trabaho, ay nanginginig ng marahas sa magaspang na ibabaw. Ang kanyang mga mata, malabo dahil sa lumalaking cataracts, ay sinuri ang figura ng lalaki sa pinto. Ang mamahaling suit, bagamat marumi, ang tindig, ang profile, imposibleng mangyari, madalas siyang nilalaro ng kanyang isip, pinapakita sa kanya ang kanyang anak sa mga estranghero sa kalye. Ngunit ito ay kakaiba ang pakiramdam. Hindi, bulong ni Martha, umurong ng isang hakbang, mabigat na sumandal sa lumang mesa para hindi matumba. Hindi ito maaari, patay na ang anak ko, sinabi niya sa akin. Ang babaeng blonde ay pumunta at sinabi sa akin na wala na siya para sa amin, napatay na ako para sa kanya. Kasinungalingan, sigaw ni Julian, humakbang ng may pag-aalinlangan sa loob, natalisod sa isang upuan na gawa sa dayami. Lahat ay kasinungalingan, Mama. Hindi kita kailanman kinalimutan. Sinabi niya sa akin na patay ka na. Dinala niya ako sa isang peking libingan. Naglagay ng kamay si Martha sa kanyang bibig, sinakal ang kanyang hikbi. Ang pagkawalang paniniwala ay nakikipaglaban sa maternal instinct. Ang sigaw na iyon, ang pagkasira ng loob na iyon ang iyak ng kanyang Julian, hindi ng malamig na negosyante na nakikita niya sa mga lumang magasin na kinukuha niya sa basura, kundi ng kanyang anak, ang nagkakamot sa kanyang mga tuhod at umiiyak na naghahanap ng aliw. Julian? Tanong niya ulit ng may nakakawasak na tono ng pag-asa. Ikaw ba talaga yan? Hindi ka isang panaginip ng aking matandang ulo? Ako ito, Mama. Ako ito. Humakbang si Julian, ginagabayan ng tunog ng kanyang paghinga. Iniunat niya ang kanyang mga braso, bumangga sa gilid ng lumang mesa. Nandito ako. Bulag ako, Mama. Pero nandito ako. Nang marinig ang salitang bulag, nasira ang pader ng takot ni Martha. Hindi na niya nakita ang malayong milyonaryo. Nakita niya ang kanyang sugatang anak. Gumalaw siya ng may bilis na hindi dapat pinahintulutan ng kanyang pagod na mga binti. Umikot siya sa mesa at tumakbo patungo sa kanya. Ang pagtama ng yakap ay parang tectonic. Pinalot ni Martha ang kanyang anak sa kanyang payat, ngunit malakas na mga braso, inilibing ang kanyang mukha sa dibdib nito na nabahira ng putik. Bumagsak si Julian. Lumuhod. Kinaladkad ang kanyang mama kasama niya. Niyakap ang kanyang baywang, mahigpit na humawak sa luma na tela ng kanyang damit, na parang ito ang kanyang tanging salvage sa gitna ng isang pagkawasak. Patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Paulit-ulit na sabi ni Julian, umiiyak na parang bata. Ang kanyang mga luha ay nagbasa sa balikat ng kanyang mama. Naging hangal ako. Dapat ako mismo ang pumunta. Dapat hinanap kita. Pinayagan kong bulagin ako ng pera bago ko pa mawala ang aking mga mata. Hinaplos ni Martha ang ulo ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay nag-ulo sa kanyang kulay kape na buhok, tulad ng ginagawa niya noong siya ay 5 taong gulang. Umiyak din siya, ngunit ang kanyang mga luha ay isang kaginhawaan na naghuhugas ng mga taon ng kapaitan. Shh! Anak ko, tapos na. Hindi mo iyan kasalanan. Ang kasamaan ay tuso at nagdadamit ng seda. Anak, ang babaeng iyon ay may itim na kaluluwa, pero mas dakila ang Diyos. Ibinalik ka ng Diyos sa aking mesa.
Pinanood ni Liwanag ang eksena mula sa pinto nang may nagniningning na mga mata. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto upang iwanan ang labas ng mundo. Lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Julian, kinukumpleto ang bilog. Itinaas ni Julian ang kanyang mukha, hinahanap ang mga kamay ng kanyang mama, kinuha ang mga ito sa pagitan ng kanyang sarili at hinagkan ang mga ito. Naramdaman niya ang magaspang na balat, ang mga kalos, ang mga deformity ng mga buto. Ang bawat pilat sa mga kamay ng kanyang mama ay isang kuwento ng sakripisyo na hindi niya binigyan ng karangalan. Ang inyong mga kamay. Humikbi si Julian. Sobrang nagtrabaho kayo at ako ay nabubuhay na parang isang hari. Ayos lang ang mga kamay ko, anak, sabi ni Martha. Ngumiti sa pagitan ng mga luha, pinunasan ang maruming mukha ni Julian gamit ang kanyang hinlalaki. Nagsisilbi ito para yakapin ka. Iyon lang ang mahalaga ngayon. Pero sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa iyong mga mata? Bakit mo sinasabing hindi ka nakakakita? Isang aksidente sa kotse 6 na buwan na ang nakalipas. Sabi ng mga doktor, nasira ang nerve na walang magagawa. Paliwanag ni Julian, naramdaman muli ang bigat ng kanyang kapansanan. Si Vina, ginamit niya iyon, in-isolate niya ako. Pinasok niya ako na naniniwalang mag-isa ako sa mundo para kunin ang lahat. Ang babaeng iyan. Tumingi si Martha ng matigas. Isang anino ng galit ang tumawid sa kanyang mabait na muka. Pumunta siya rito, Julian. Nang mamatay si Sofia, pumunta siya sa kanyang malaking kotse. Hindi siya bumaba. Binaba niya ang bintana at itinapon sa amin ang isang sobre na may pera para sa libing. Sabi niya, ito ang padala ni Julian para ilibing niyo siya at tumigil na kayo sa panggugulo. Hindi siya pupunta. May mahalaga siyang buhay at kayo ay basura. Sinunog ko ang pera na iyon, anak. Inilibing namin ang iyong ate sa tulong ng mga kapitbahay at ako. Pero hindi ako naniwala na masama ka. Naniwala lang ako na naligaw ka. Nakaramdam si Julian ng isang alon ng galit na sobrang tindi, kaya muntik na siyang mahilo. Ang kalupitan ni Vina ay walang limitasyon. Hindi lang niya ninakaw ang kanyang pamilya, tinangka niyang bilhin ang dangal ng kanyang mama, gamit ang labada ng kanyang kayamanan. Isinusumpa ko, mama, sabi ni Julian. Tumayo at tinulungan si Martha na tumayo. Nababayaran niya ang bawat luha na inyong iniyak. Pero ngayon ay gutom ako. Naglabas si Martha ng basa na tawa, nagulat sa biglaang pagbabago. Gutom? Pero anak, pandesal soup lang ang mayroon dito at bawang. Hindi iyan pagkain ng mayaman. Iyan mismo ang gusto ko. Sabi ni Julian nang may katatagan. Ayaw ko ng caviar o truffles o anumang binayaran ng pera na hindi ko inhiwalay. Gusto kong umupo sa lumang mesa na iyan, kasama ka at si Liwanag at kainin ang kinakain ninyo. Gusto kong magsimula muli mula rito, mula sa mesang ito. Tiningnan ni Martha si Liwanag at tumango. Tumakbo ang bata upang kumuha ng 3 di magkakatulad na plato sa aparador. Umupo si Julian sa upuan na kahoy na umungol sa ilalim ng kanyang bigat. Ipinahid niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang grain ng kahoy, ang mga hiwa ng kutsilyo, ang mga paso ng mainit na kaldero. Ang mesang iyan ay ang mapa ng buhay ng kanyang mama. Isang buhay ng paglaban, may sinabi sa akin si Liwanag sa parke. Sabi ni Julian habang naririnig ang tunog ng ladle na nagsasali ng sopas. Sabi niya, kaya ko pong gamutin ang inyong mga mata. Hindi ako naniwala noong una. Inilagay ni Martha ang umuusok na plato sa harap niya at inilagay ang isang kutsara sa kanyang kamay. Nakikita ng mga bata ang hindi na natin nakikita, Julian. Siguro, tama siya. Minsan, ang pagkabulag ay wala sa mata, nasa puso. At ang puso mo ay kabubukas lang. Kinuha ni Julian ang unang kutsara ng sopas. Ang lasa ay simple, rustic, ngunit natikman niya ito na parang gloria, natikman niya ito na parang katotohanan. At habang siya ay kumakain sa miserableng tsinelas na iyon, napapalibutan ng 2 taong nagmamahal sa kanya kung sino siya at hindi sa kung anong mayroon siya. Si Julian Reyes ay nakadama ng higit na kayamanan at mas nakakakita kaysa sa buong buhay niya, ngunit alam niya na nagsisimula pa lang ang labanan. Sa labas, ang mundo ni Vina at ng kanyang mga abogado ay naghihintay at kailangan niyang lumaban ng bulag at mula sa kahirapan upang bawiin ang kanyang buhay at makamit ang hustisya. Mama, sabi ni Julian, inilapag ang kutsara saglit.
Bukas, may darating na mga tao, mga abogado, siguro pulis. Hindi tatahimik si Vina. Hayaan mo silang dumating, sabi ni Martha. Umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na tayo natatakot. Nandito ka. At ang lumang mesa na ito ay nakayanan na ang mga lindol, anak. Kaya nitong kayanin ang isang babaeng blonde na may mga abogado. Umupo si Liwanag sa kabilang panig, kinakain ang kanyang sopas ng may kasabikan. Bukod pa riyan, sabi ng bata ng may punong bibig, kayo po ang Tito Julian, at ang Tito Julian po ay mukhang mananalo. Ngumiti si Julian, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang patay na mga mata. Oo, Liwanag, mananalo tayo. Ang gabi ay bumaba sa settlement ng may bigat na hindi kailanman naranasan ni Julian sa kanyang buhay ng Egyptian linen sheets at smart thermostats. Dito, ang kadiliman ay hindi lang ang kawalan ng liwanag, ito ay isang pisikal na entity na nagdadala ng lamig, isang malamig na hamog na sumasala sa mga crack ng nabubulok na kahoy at tumatagos hanggang sa buto. Nakahiga si Julian sa isang manipis na foam mattress na nakahiga sa sahig ng maliit na sala. Ipinilit ng kanyang mama na ibigay sa kanya ang sarili niyang kama, ngunit mahigpit siyang tumanggi, nagbabanta na matutulog sa labas kung hindi siya papayag na magpahinga sa kanyang silid. Sa kabila ng sakit sa kanyang likod at ang discomfort ng kanyang sira na suit, nakadama si Julian ng isang kakaibang kapayapaan sa isip, bagamat ang kanyang katawan ay nasa state of alert dahil sa hindi kilalang mga tunog, ang walang tigil na tahol ng mga asong kalye, ang reggaeton sa malayo ng ilang kapitbahay, at paminsan-minsan ang tuyong tunog ng tila mga putok sa malayo. Tito, bulong ng isang maliit na boses sa kadiliman. Lumingon si Julian patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Narinig niya ang scrape ng mga barefoot sa hindi pantay na semento. Gising ako, Liwanag. Anong problema? Dala ko po ang kumot ng mga tiger. Naramdaman niya kung paanong tinakpan siya ng bata ng isang mabigat na kumot na gawa sa synthetic at magaspang na tela. Ito po ang pinakamainit. Tinago po ito ni Lola para sa mahalagang bisita. Sa tingin ko po, kayo ang pinakamahalagang bisita na nagkaroon kami kahit punit po ang inyong pantalon. Ngumiti si Julian sa dilim, hinawakan ang makapal na tela. Salamat, bata. Perpekto ito. Umupo si Liwanag sa sahig sa tabi niya. Ang kanyang boses ay nag-alangan. Natatakot po ba kayo? Takot. Pinag-isipan ni Julian ang kanyang sagot. Natatakot siya sa hinaharap, sa kanyang pagkabulag, sa paparating na labanang legal. Kaunti. Bakit mo tinatanong? Dahil kapag pumupunta po rito ang mga mayaman, lagi silang takot. Sinasarhan nila ang mga pinto ng kanilang kotse, tinitingnan kami na parang kakagatin namin sila. Pero kayo po, natulog kayo. Hindi ako mayaman ngayon, Liwanag. Ngayon, ako lang ang anak ni Martha, at hindi ako natatakot na nandito. Natatakot ako sa iniwan ko sa ibaba, sa kasinungalingan na aking kinalalagyan. Nagkaroon ng komportableng katahimikan. Pagkatapos, naalala ni Julian ang isang mahalagang bagay. Dinala niya ang kanyang kamay sa panloob na bulsa ng kanyang suit jacket, ang kanyang mobile phone, isang latest generation device na na-configure ni Vina para sa kanya nang may pangunahing voice commands, ngunit halos hindi niya ginagamit dahil kinokontrol niya ang lahat ng kanyang communication. Liwanag, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong maging iyong mga mata ulit. Inilabas niya ang telepono. Ang baterya ay nasa 40%. Sapat na. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ng bata. Lumapit. Kailangan kong i-unlock ito. Pero pinalitan ni Vina ang password noong nakaraang linggo para hindi ako makatawag ng sinuman nang di sinasadya. Siya ang naglalagay ng daliri ko. Pero ngayon, kailangan mong tingnan kung may grease sa screen. Kung maaari mong hulaan ang pattern. Sobrang dumi, sabi ng bata. Kinuha ang aparato ng may paggalang. Pero teka, mahaba po ang mga daliri ng babaeng blonde, hindi ba? Opo. Noong nakita ko po siya sa parke, nag-draw siya ng B sa kanyang telepono. Isang malaking B para kay Vina. Nakadama si Julian ng kirot ng pag-asa. Ang vanity ng kanyang asawa ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Subukan mo, magsimula sa itaas sa kaliwa. Dinulas ni Liwanag ang kanyang maliit na daliri sa screen. Ang telepono ay naglabas ng isang masayang tunog at nag-vibrate. Bumukas po, sigaw niya ng pabulong, nagulat. May larawan po niya sa screen. Ngumingiti siya.
kasama ng isang puting aso. Mabuti. Ngayon, liwanag. Kailangan mong hanapin sa phone book. Hanapin mo, Roberto Privado. Hindi, Roberto Abogado. Kailangang nakalagay ay Privado. Siya ay kaibigan ko sa university. Ang tanging hindi binili ni Vina dahil kinamumuhian niya ang bata na nakalabas ang dila sa gilid ng kanyang labi sa 1 kilos ng concentration. Dinulas niya ang contact list. Roberto, nandito po. Roberto Privado. Pindutin ko po ang green button, at ilagay mo sa speaker. Tumunog ang ringtone ng 1, 2, 3 beses. 11:00 na ng gabi. Pinigil ni Julian ang kanyang hininga. Kung hindi sumagot si Robert, nag-iisa siya. Julian? Ang boses sa kabilang dulo ay tila inaantok at nalilito. Ikaw ba yan? 6 na buwan na akong nagtatangkang makipag-usap sa iyo at ang bruha mong asawa ay nagsasabing hindi ka available. Robert, pakinggan mo akong mabuti dahil wala akong masyadong oras. Nagsalita si Julian ng may linaw at autoridad na hindi niya naramdaman mula pa noong aksidente. Buhay ako, nasa katinuan ako, at nasa bahay ako ng aking mama. Ang mama mo? Pero hindi ba't pumanaw na siya? Nagpadala si Vina ng obituary. Lahat iyon ay kasinungalingan, putol ni Julian. Robert, kinidnap ako ni Vina sa sarili kong bahay. In-isolate niya ako. Pinasok niya ako na maniwala na patay na ang pamilya ko para nakawin ang lahat. Kailangan mong kumilos ngayon din. Bukas ng umaga, susubukan niya akong ideklara na incapacitated. Sasabihin niya na baliw ako, na may demensya ako dahil sa trauma. Narinig ang tunog ng mga sheet na gumagalaw at isang lampara na nag-iilaw sa kabilang dulo ng linya. Alam kong may kakaiba. Julian, kung mayroon siyang medical power of attorney, maaari kanya akong ipasok ng sapilitan. Kaya ako tumatawag sa iyo. Nasa iyo ang kopya ng aking dating will at ang general power na pinirmahan natin 5 taon na ang nakalipas bago ako magpakasal sa kanya. Ang dokumento na iyon ay hindi kailanman legal na na-revoke, tama ba? Hindi mo iyon kailanman na-revoke. Valid pa rin. Technically, ako pa rin ang iyong pangunahing legal representative sa itaas niya sa mga kaso ng conflict of interest. Mabuti, gusto kong i-freeze mo ang lahat. Mga account, card, access sa kumpanya, lahat. I-block mo sa hinala ng fraud at gusto kong pumunta ka para sunduin ako bukas. Pero huwag kang mag-isa. Magdala ka ng notary public at kung maaari, ang press. Ang press? Julian, sigurado ka? Sisirain niya ng image ng kumpanya. Wala akong pakialam sa kumpanya, Robert. Mahalaga ang buhay ko. Kung susubukan ni Vina na kunin ako rito ng sapilitan, gusto kong may mga kamera. Gusto kong makita ng mundo kung saan nakatira ang mama ng may-ari ng Vega Industries habang ang asawa niya ay gumagastos ng milyon-milyon sa mga jewelry. Naiintindihan mo? Nasaan ka? Ipadala mo sa akin ang location. Liwanag, sabi ni Julian. Alam mo ba kung paano magpadala ng location? Opo, tito. Ginawa po iyon ni mama. Hinawakan ng bata ang screen ng ilang beses. Ayan na po, nakalagay, sent. Magkikita tayo bukas, kapatid. At Robert, salamat. Magpahinga ka, Julian. Bukas ay magiging isang giyera. Ang tawag ay naputol. Ibinagsak ni Julian ang telepono sa kanyang dibdib at naglabas ng isang nanginginig na buntong hininga. Naramdaman niya ang kamay ni Liwanag na humawak sa kanya. Lalaban po ba tayo sa mga dragon bukas? Tanong niya. Oo, bata. Bukas, lalaban tayo. Pero sa pagkakataong ito, mayroon akong apoy. Ang paglubog ng araw sa burol ay hindi poetic, ito ay maingay. Ang tunog ng mga manok ay hinaluan ng ingay ng mga delivery truck at ang buzz ng mga taong lumalabas upang magtrabaho. Nagising si Julian nang masakit ang katawan dahil sa tigas ng lupa, ngunit ang kanyang isip ay mas malinaw kaysa kailanman. Ang amoy ng bagong kulong na kape, isang matubig ngunit mainit na kape, ay pumuno sa maliit na silid. Magandang umaga, anak, sabi ni Martha. Inilagay ang isang dented metal mug sa kanyang mga kamay. Inumin mo ng dahan-dahan. Sobrang init. Iyan lang ang mayroon. Ubos na ang pandesal kagabi. Umupo si Julian. Kinukuskos ang kanyang walang silbi na mga mata. Huwag kang mag-alala tungkol sa agahan, mama. Malapit na tayong magkaroon ng punong pantry. Nangangako ako. Ang makita kitang nandito ay sapat na. Sagot niya. Umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Pero anak, may masama akong pakiramdam.
Nakakita ako ng mga kakaibang kotse na umiikot sa ibaba kanina. Mga itim na kotse na sobrang nagniningning. Kinabahan si Julian. Hindi nag-aksaya ng oras si Vina. Liwanag, tawag ni Julian. Nandyan ka ba? Opo, tito. Tinitingnan ko po sa bintana. Ang boses ng bata ay nanginginig. May maraming tao po sa ibaba. May mga pulis at mga lalaking nakasuit at nandoon ang kotse ng babaeng nakapula. Tulungan mo akong tumayo. Kailangan kong nakatayo. Kailangan kong maging presentable. Tumayo si Julian, pinagpag ang alikabok sa kanyang suit hanggat maaari. Inayos niya ang kanyang kurbata, kahit na baluktot ito. Ipinahid niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok para suklayin ito. Kamusta ang itsura ko? Mukha po kayong higante, tito, sabi ni Liwanag, tumakbo sa tabi niya. Bigla, isang malakas na katok ang yumanig sa marupok na metal na pinto. Buksan, pulis! Sigaw ng isang boses na may autoridad. Naglabas si Martha ng isang hikbi at umurong, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Huwag kayong matakot, utos ni Julian. Inilagay ang kanyang sarili sa harap nila bilang isang human shield na nakaharap sa pinto. Buksan mo ang pinto, Liwanag. Ang bata, nang nanginginig, ay inalis ang trangka. Ang pinto ay bumukas ng biglaan, humampas sa dingding. Ang ingay mula sa labas ay sumalakay sa bahay. Mga boses, radyo ng pulis, bulungan ng mga curious na kapitbahay. Ginoong Julian Reyes, sabi ng isang lalaki nang may mabigat na boses. Ako si Opisyal Mendez. Mayroon kaming court order para dalhin kayo sa isang psychiatric clinic. Nagsumite ang inyong asawa ng reklamo para sa kidnapping at altered mental state. Hindi siya baliw, sigaw ni Martha, sumulong, ngunit itinulak siya ng isang pulis ng padalos-dalos. Huwag mong hawakan ang mama ko, sigaw ni Julian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw nang may ganoong lakas kaya ang opisyal ay umurong ng isang hakbang ng likas. Kung muli ninyong hahawakan siya o ang bata, sinisigurado ko sa inyo na iyon ang huling pagkakamali sa inyong karera. Pumasok si Vina sa bahay. Ang tunog ng kanyang takong ay walang duda, bagamat umalingaw-ngaw ito nang walang laman sa mahirap na semento. Oh, Julian! Ang kanyang boses ay isang perpektong pagganap ng pag-aalala at distress. Tingnan mo ang iyong sarili. Marumi ka, sugatan, nakatira sa gitna ng mga daga. Lumapit siya, sinusubukang hawakan siya, ngunit inalis ni Julian ang kanyang kamay sa isang manotazo. Sure! Kalma, mahal. Bibigyan ka ng doktor ng injection para matulog at kapag nagising ka, nasa kama ka na, malinis at ligtas. Lahat ng ito ay magiging isang bangungot. Ikaw ang tanging bangungot dito, Vina, sabi ni Julian. Inikot ang kanyang ulo patungo sa kanya. Ang kanyang itim na salamin ay nagre-reflect sa silhouette ng kanyang asawa. Opisyal, mayroon ba kayong signed order na iyan? Opo, Ginoo. Pinirmahan ng hukom 1 oras na ang nakalipas. At alam niyo ba na ang pagkidnap sa isang taong nasa katinuan gamit ang influence at maling testimonya ay isang federal crime na may parusa ng pagkabilanggo hanggang 20 taon? Tanong ni Julian nang may nakamamatay na kalmado. Naglabas si Vina ng isang nerbiyosong tawa. Huwag niyo siyang pakinggan, nagdedeliryo siya. Dalhin niyo na siya, mapanganib siya. 2 malalaking nurse ang pumasok, hinawakan si Julian sa kanyang mga braso. Lumaban siya, pero malalakas sila. Umiyak si Martha, humawak sa binti ng isa sa kanila. Kinagat ni Liwanag ang kamay ng isa pa, na inihagis siya palayo sa isang tulak. Huwag! Sigaw ni Julian nang marinig ang pagbagsak ng bata. Bitawan niyo ako. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang helicopter ay pumuno sa hangin, nagpa-vibrate sa mga kalamina ng bubong hanggang sa halos matanggal ang mga ito. Ang hangin mula sa mga blade ay naglabas ng ulap ng alikabok sa labas. Ano iyan? Tanong ni Opisyal Mendez, tumingin sa labas. Isang sports car ang biglang nagpreno sa entrance, sinundan ng 2 van ng mga TV network. Tigil dyan! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Pumasok si Robert sa tsinelas nang humihingal. May dala na briefcase sa isang kamay at sinundan ng isang cameraman na nagre-record na. Walang sino man ang kukuha kay Ginoong Reyes. Namutla si Vina sa ilalim ng kanyang perpektong makeup. Robert, wala kang pakialam sa libing na ito. Umalis ka. Mayroon akong mas malaking pakialam kaysa sa iyo, Vina, sabi ni Robert, tumayo sa harap ng mga pulis. Opisyal, mayroon akong notarized statement dito na digitally signed ngayong umaga na nagre-revoke ng anumang power na mayroon ang babaeng ito sa aking client
at mayroon akong live transmission para sa midday news. Gusto mo bang maging pulis na humihila sa isang bulag at nasa katinuan na lalaki mula sa bahay ng kanyang mama sa harap ng buong bansa? Tiningnan ni Opisyal Mendez ang kamera. Tiningnan niya si Vina at pagkatapos ay binitawan ang braso ni Julian. Ito ay isang civil matter, sabi ng pulis. Itinaas ang kanyang mga kamay. Sinusunod lang namin ang mga utos, pero kung may conflict of powers, hindi kami makikialam hanggang magdesisyon ang hukom. Umalis na tayo. Hindi kayo pwedeng umalis. Matinis na sigaw ni Vina, nawawala ang mask. Binayaran ako. Ibig kong sabihin, ako ang asawa niya. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang pagkakamali ay sepulchral. Inayos ni Julian ang kanyang suit ng may dangal. Humakbang siya patungo kay Vina. Binayaran ka, Vina? Tanong niya ng malumanay. Sino? O ang ibig mong sabihin ay ang pera na kinuha mo mula sa emergency account kagabi? Sayang, at na-block na ni Robert iyon 3 oras na ang nakalipas. Hindi na gumagana ang mga card mo. Na-revoke na ang access mo sa mansyon. At ang kotse na dinala mo ay nakapangalan sa kumpanya. Hindi mo ito magagawa sa akin, bulong niya. Umurong patungo sa pinto. Inalagaan kita, kinaya kita noong nabubulag ka. Inilibing mo ako ng buhay, pagtatama ni Julian. Pero nakalimutan mo ang isang detail. Ang buto ay tumutubo sa kadiliman at ako ay kagagaling lang. Iniunat ni Julian ang kanyang kamay sa likuran. Liwanag, halika rito. Ang bata na may punit na labi dahil sa pagtama, ngunit may nagniningning na mga mata ng tagumpay ay tumakbo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Umalis ka sa bahay ko, Vina, sabi ni Julian, at umalis ka sa buhay ko. Magkita tayo sa hukuman. Tiningnan ni Vina ang mga kamera na nakatutok sa kanya. Tiningnan ang mapusok na paligid at alam niyang talo na siya. Umikot siya at tumakbo palabas. Natalisod sa putik, tumatakbo hindi lang mula sa kanyang asawa, kundi mula sa katotohanan na tuluyan nang umabot sa kanya. Naramdaman ni Julian kung paanong umalis ang tensyon sa kanyang katawan. Lumingon siya patungo sa naririnig niyang hikbi ng kanyang mama. Tapos na, Mama. Binuksan niya ang kanyang mga braso. Umalis na ang mga monster. Lumapit si Robert. Inilagay ang isang kamay sa balikat ng kanyang kaibigan. Magandang palabas, Julian, pero ngayon, ang mahirap na bahagi na. Kailangan mong bawiin ang iyong imperyo. Ngumiti si Julian, hinaplos ang ulo ni Liwanag. Ang imperyo ko ay nandito, Robert. Sa lumang mesa na ito. Ang nasa labas. Pera lang iyon. At madaling bawiin ang pera. Ang nabawi ko ngayon ay walang katumbas. Gayunpaman, habang bumababa ang adrenaline, nakadama si Julian ng matinding sakit sa ulo. Sa likod ng kanyang mga mata, isang flash ng puting liwanag ang tumawid sa kanyang madilim na paningin na parang kidlat sa isang gabi na walang bituin. Siya ay natumba. Tito? Tanong ni Liwanag. Ayos lang po ba kayo, Julian? Kumindat siya sa loob ng isang fraksyon ng segundo. Isang fraksyon lang. Akala niya ay nakakita siya ng isang pulang spot. Ang kulay ng damit ni Liwanag. Liwanag, bulong ni Julian, hinawakan ang kanyang mga mata. Sa tingin ko ay may nakita ako. Ang flash ng liwanag na inakala ni Julian na nakita niya sa dilim ng tsinelas ay hindi isang nakahiwalay na milagro. Ito ang spark na nag-apoy sa isang hogera ng pagka-urgente. Si Robert, na may adrenaline pa rin mula sa paghaharap sa pulis, ay hindi nag-aksaya ng oras. Nang marinig niya ang kanyang kaibigan na binanggit ang pulang spot, isinakay niya si Julian sa sports car sa tulong ng isa sa mga cameraman. Habang sina Martha at Liwanag ay sumakay sa likod, humawak sa leather seats ng may pinaghalong pagkamangha at takot, ang paglalakbay patungo sa pribadong klinik na San Rafael, ang tanging klinik sa lungsod na walang koneksyon sa Board of Directors ng Vega Industries, ay tahimik, ngunit puno ng tensyon. Si Julian ay nakapikit ang mga mata. Kinukuyom ang kanyang mga kamao. Natatakot siyang magkaroon ng pag-asa. Sa loob ng 6 na buwan, tinanggap niya ang kadiliman bilang kanyang pagpapakabanal sa pag-iwan sa kanyang pamilya. Ang maniwala na mababawi niya ang kanyang paningin ay parang isang di nararapat na regalo. Nang makarating sila, ang contrast ay brutal. Si Martha, na nakasuot ng remendado na damit at may suot na lumang sapatos, ay naglalakad ng nakakurba sa mga pasilyo ng malinis na puting marble, takot na madumihan ang sahig. Si Liwanag, sa kabilang banda, ay tinitingnan ang lahat ng may gulat na mga mata,
fascinated sa mga ilaw sa kisame na dahan-dahang umiingay. Robert, sigurado ka ba rito? Tanong ni Julian habang isinasakay siya sa isang wheelchair para dalhin siya sa ophthalmological emergency. Dinala ako ni Vina sa pinakamagagaling na specialist sa Europa. Lahat sila ay sinabing pareho. Irreversible atrophy ng optic nerve. Dinala ka ni Vina sa mga doktor na binayaran niya, Julian. Sagot ni Robert nang may matigas na boses habang pumipirma siya sa mga dokumento ng admission nang may galit na halos hindi napigilan. Sinusuri ko ang mga digital file ng iyong insurance habang kami ay dumarating. Walang mga record ng mga consultation na iyon sa Europa. Mayroon lang mga invoice mula sa mga aesthetic clinic at mga transfer sa mga account sa Cayman Islands. Ang paghahayag ay bumagsak kay Julian na parang isang malaking bato. Kung totoo iyon, hindi lang ninakaw ang kanyang pera at oras, ninakaw ang kanyang liwanag, hinatulan siya sa kadiliman dahil sa kasakiman. Si Dr. Arriaga, isang matandang lalaki na may dahan-dahan na boses at matatag na mga kamay, ay nagsagawa ng mga preliminary exam pagkalipas ng isang oras. Tahimik ang silid. Si Martha ay nagdarasal ng rosary sa isang sulok. Ipinapasa ang mga plastic beads sa pagitan ng kanyang deformed na mga daliri. Hinawakan ni liwanag ang kamay ni Julian, inililipat sa kanya ang kakaibang electric calm na tila taglay niya. Ginoong Reyes, sabi sa wakas ng doktor, binuksan ang mga ilaw ng silid. Mayroon akong isang mabuti at isang masamang balita. Ang puso ni Julian ay tumigil saglit. Sabihin niyo ang totoo, Doktor. Sapat na ang kasinungalingan para sa isang buong buhay. Ang masamang balita ay mayroon kayong matinding edema na bahagyang nakalsify dahil sa kakulangan ng paggamot. Ang presyon sa optic nerve ay brutal sa loob ng ilang buwan. Ang sakit sa ulo na nararamdaman ninyo ay hindi stress. Ito ay ang inyong utak na sumisigaw para sa espasyo. At ang mabuting balita? Tanong ni Robert, balisa. Ang mabuting balita ay hindi patay ang nerve, natutulog lang ito. Ito ay asphyxiated, ngunit buhay. Ang flash na nakita ninyo ay ang nerve na nagre-react sa isang biglaang pagbabago ng presyon, siguro dahil sa adrenaline o sa pisikal na pagsisikap. Kung operahan natin ngayong gabi, may 60% na posibilidad na mababawi ninyo ang paningin. Hindi ito magiging perpekto sa simula, ngunit makakakita kayo. Isang hikbi ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito kay Julian, kundi kay Martha. Lumapit ang matandang babae sa gurney, hindi pinansin ang sarili niyang kahihiyan sa kanyang mapagkumbabang hitsura at hinawakan ang mukha ng kanyang anak sa pagitan ng kanyang mga kamay. Dakila ang Diyos, umiyak siya. Sabi ko sa iyo, anak, ginagamot ng bata ang iyong kaluluwa at gagamutin ng Diyos ang iyong mga mata. Hinahanap ni Julian ang mga kamay ng kanyang mama at hinagka ng mga ito. Hindi mama, kayo ang gumamot sa akin. Kung hindi ako umakyat sa burol, kung hindi ako kumain ng sopas na iyon, hindi ko kailanman malalaman na kaya kong lumaban. May risk, pinalaan ng doktor, binaba ang tono. Ang surgery ay complex. Kung masyadong mabilis na ilalabas ang presyon, maaaring magkaroon ng hemorrhage. Maaari kayong mawalan ng paningin ng tuluyan o maging magkaroon ng stroke. Kailangan ko ang inyong immediate authorization. Hindi nag-alinlangan si Julian ni isang segundo. Operahan niyo ako, doktor. Mas gusto kong mamatay na sinusubukang makita ang mukha ng aking mama ng isang beses pa kaysa mabuhay ng 100 taon sa kadiliman kasama ang babaeng iyon. Ang sumunod na mga oras ay parang isang whirlwind. Mga nurse na papasok at lalabas, mga intravenous lines, ang amoy ng antiseptic na pumalit sa amoy ng kahoy at kahirapan na dala ni Julian sa kanyang damit. Bago siya dalhin sa operating room, humingi siya ng isang sandali na mag-isa kasama sila. Si Julian, na nakasuot na ng hospital gown, ay tila mas maliit, mas madaling masaktan, ngunit ang kanyang mukha ay nakarelax. Mama, sabi niya. Iniunat ang kanyang kamay sa kawalan hanggang sa mahanap ang balikat ni Martha. Kung may masamang mangyari, kung hindi ako magising, gusto kong malaman mo na may mga instructions si Robert. Lahat ng mayroon ako ay sa iyo at kay Liwanag. Ang bahay, ang pera, lahat, hindi makikita ni Vina kahit isang sentimo. Manahimik ka, anak. Saway ni Martha nang may pagmamahal, inayos ang kanyang buhok. Gigising ka at magugutom ka. Ihahanda ko sa iyo ang chicken broth. Totoo,
Hindi ang maruming tubig na binibigay nila rito. Huwag kang magsalita tungkol sa inheritance, magsalita ka tungkol sa buhay. Pagkatapos ay lumingon si Julian sa bata. Liwanag. Nandito po ako, tito. Sinabi mo sa akin sa parke. Kaya ko pong gamutin ang inyong mga mata. May alam ka ba na hindi alam ng mga doktor? Paano mo nalaman? Nagkibit balikat ang bata. Isang kilos na naramdaman ni Julian sa hangin. Dahil hindi po nagsisinungaling ang mga mata, tito. Ang inyo po ay gumagalaw, naghahanap ng liwanag. Ang mga mata po ng babaeng nakapula ay nakatigil, parang sa shark. Ang mga patay lang ang hindi naghahanap ng liwanag. Kayo po, naghahanap. Ngumiti si Julian. Isang luha ang tumakas sa gilid ng kanyang mata. Nangako ka sa akin na aalagaan mo si Lola habang ako ay natutulog. Nangangako po ako. At nangangako ako sa iyo na kapag nagising ka, nandoon ako para sabihin sa iyo kung anong kulay ang mga bagay. Pumasok ang mga orderly. Ang pamamaalam ay maikli. Ang swinging door ay nagsara. Iniwan sina Martha at Liwanag na mag-isa sa isang luxury waiting room, napapalibutan ng mga magazine na hindi nila mababasa ng maayos at ng mga taong tumitingin sa kanila nang may pagdududa, nang hindi nila alam na ang 20 pulubi na iyon ay ang tanging pamilya ng pinakamayamang lalaki sa lungsod. Ang wall clock sa waiting room ay alas 3 na ng umaga. Ang TikTok ay monotonous, hypnotic, halos torturous. Si Martha ay nakatulog sa isang hindi komportableng upuan, nakasandal ang ulo sa balikat ni Robert na sa kabila ng kanyang $1,000 suit ay hindi gumalaw ng ni isang milimeter para hindi siya magising. Si Liwanag ay gising, nakaupo sa sahig, nagdrawing gamit ang mga crayon na binigay sa kanya ng isang mabait na nurse sa likod ng mga lumang forms. Nagdrawing siya ng isang mesa, isang malaking mesa, kung saan kumakain ang 3 nakangiting tao at isang malaking araw na may dilaw na ray na sumasakop sa halos buong papel. Bigla, bumukas ang mga pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Arriaga, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Mukha siyang pagod. Mayroon siyang malalim na eye bags at mantsa ng pawis sa leeg ng kanyang berdeng scrubs. Nagising si Robert ng biglaan, ginising si Martha ng dahan-dahan. Doktor? Tanong ni Robert ng may paus na boses. Tumayo si Martha, mahigpit na humawak sa rosary sa kanyang dibdib nang may ganoong lakas kaya pumuti ang kanyang mga buko. Ang operasyon ay complicated. Nagsimula ang doktor at tumalon ang puso ni Martha. Nagkaroon ng mas maraming calcification kaysa sa inaasahan namin. Kailangan naming muling itayo ang bahagi ng surrounding tissue. Ngunit, ayos lang ba siya? Pilit ni Martha. Ang pagkabalisa ay nagpapabaling sa kanyang boses. Siya ay stable. Nasa recovery room siya. Ang anesthesia ay nawawala. Ngunit, huminto ang doktor. Nang dramatic, tiningnan ang 3 tao sa harap niya. Hindi namin malalaman kung gumana ito hanggang sa tanggalin namin ang mga bandage. Iyon ay sa loob ng ilang oras, kapag bumaba na ang paunang pamamaga. Ngunit nagre-react siya sa liwanag ng flashlight habang siya ay sedated. Iyan ay napakagandang sign. Naglabas si Martha ng hangin na pinipigilan niya at nag-sign of the cross. Salamat, mahal na Birhen, salamat. Lumipas ang 6 pang oras. Ang paglubog ng araw ay sumasala sa mga bintana ng pribadong silid 402. Nakaupo si Julian sa kama, nakabalot ang ulo sa makapal at puting bandage. Siya ay gising, nervous. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa mga sheet. Nandyan ba kayo? Tanong niya sa ika-10 pagkakataon sa huling 10 minuto. Nandito kami, anak, sagot ni Martha. Hinawakan ang kanyang kanang kamay. Nandito po ako, tito, sabi ni Liwanag. Hinawakan ang kaliwa. At ako ay nandito na nagbabantay sa pinto para walang blonde na bruha ang makapasok. Dagdag ni Robert mula sa sofa. Sinusubukang gumaan ang kapaligiran, bagamat siya rin ay pinagpapawisan sa nerbiyos. Pumasok si Dr. Arriaga kasama ng isang nurse. May dala siyang espesyal na gunting. Mabuti, Ginoong Reyes, ito na ang oras. Gusto kong panatilihin ninyong nakapikit ang inyong mga mata habang tinatanggal ko ang bandage. Kapag sinabi ko, dahan-dahan ninyong bubuksan ang mga ito. Masasaktan kayo sa liwanag. Normal iyon, makakakita kayo ng malabo. Normal iyon, huwag kayong matakot. Tumango si Julian. Naramdaman niya ang puso niyang tumitibok sa kanyang mga tenga na parang isang war drum. Ang tunog ng gunting na nagpuputol ng gauze ay tila nakakabingi sa kanya. Naramdaman niya
kung paanong nabawasan ang presyon sa paligid ng kanyang ulo. Ang sariwang hangin ay humipo sa kanyang mga talukap sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming oras. Handa na, sabi ng doktor. Ang mga blinds ay nakababa sa kalahati. Dahan-dahan, Julian. Buksan mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim si Julian. Ang takot ay nagpaparalyze sa kanya saglit. Paano kung buksan niya ang kanyang mga mata at kadiliman pa rin? Paano kung ang lahat ay isang malupit na ilusyon? Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang kalos sa kamay ng kanyang mama. Naramdaman niya ang kaliitan ng kamay ni Liwanag. Sila ang kanyang katotohanan. Kung hindi niya sila makita, maaari niya silang madama. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Binuksan niya ang kanyang mga talukap. Ang una ay sakit. Isang matalim na sakit, parang mga karayom ng liwanag na tumutusok sa kanyang hindi sanay na retinas. Bigla siyang pumikit at naglabas ng isang ungol. Kalma, normal iyon, sabi ng doktor. Subukan mo ulit, mag-blink ng mabilis. Sinubukan ni Julian ulit. Binuksan niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Liwanag. Hindi ito kadiliman. Ito ay liwanag. Isang kulay abo, malabo, walang anyo na liwanag, ngunit liwanag pa rin. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy, nililinis ang kanyang mga mata, at kasama nito ang mga hugis ay nagsimulang maging defined. Nakakita siya ng mga color spot, isang puting spot, ang doktor, isang madilim na spot, si Robert. At sa tabi niya, 2 spot, isang gray at isang pula, ang gray hoodie, ang pulang damit na ibinigay kay Liwanag sa ospital dahil sobrang dumi ng kanyang damit. Nag-blink si Julian ng mabilis, nakatuon. Ang larawan ay dahan-dahang luminaw, parang isang lumang kamera na nag-aayos ng lens. Nakita siya ng isang mukha na tinamaan ng malalim na mga wrinkle, na may puti at magulong buhok, at mga mata na may tubig na tumitingin sa kanya nang may walang hanggang pag-ibig. Hindi ito ang batang babae na naaalala niya mula 30 taon na ang nakalipas. Siya ay isang pagod na matandang babae, ngunit ito ang pinakamagandang mukha na nakita niya sa kanyang buhay. Mama, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay halos isang sinulid. Ang matanda na kayo? Naglabas si Martha ng isang wet laugh sa pagitan ng mga luha, isang tawa na parang celestial music. At ikaw ay payat at mukhang takot, anak ko. Bahagyang inikot ni Julian ang kanyang ulo, binaba ang kanyang tingin. Nandoon ang bata sa parke. Ang kanyang mukha ay nahugasan, ngunit mayroon pa rin siyang wild at marangal na air na iyon. Ang kanyang malalaki at itim na mga mata ay tumingin sa kanya ng may pag-asa. Nakita ni Julian ang maliit na pilat sa kanyang baba. Nakita niya ang freckles sa kanyang ilong. Nakita niya ang kanyang ate Sofia sa mga tampok ng bata na iyon. Liwanag, sabi ni Julian. Iniunat ang nanginginig na kamay para hawakan ang kanyang mukha. Hindi na niya kailangang tante o maghanap. Diretso siya sa kanyang pisngi. Ikaw, kamukha mo siya. Nakikita niyo po ba ako, tito? Tanong ng bata nang may paghahanap. Talaga po bang nakikita niyo ako? Nakikita kita. Kinumpirma ni Julian at nagsimulang umiyak. Isang iyak ng ganap na paglaya. Nakikita kita. Nakikita ko ang iyong mga mata. Nakikita ko ang iyong ilong. Nakikita ko ang lahat. Gumana! Sigaw ni Robert, sumuntok sa hangin dahil sa lubos na euphoria. Ngumiti ang doktor nang nasisiyahan at umalis ng discreet para bigyan sila ng espasyo. Tiningnan ni Julian ang kanyang sariling mga kamay. Tiningnan ang mga sheet. Tiningnan ang silid. Ang lahat ay kamangha-mangha. Ang kulay ng beige na pader ay tila fascinating sa kanya. Ang alikabok na lumulutang sa sinag ng araw ay tila art. Patawarin niyo ako, sabi ni Julian. Tumingin sa kanyang mama at sa kanyang pamangkin sa mata, kumokonekta ng visually sa kauna-unahang pagkakataon. Patawarin niyo ako sa hindi ko nakita ito noon. Bulag ako matagal na bago ang aksidente. Hindi ko nakikita ang mahalaga. Ang tunay na pagkabulag ay ang kawalang interes. Sumandal si Martha at hinagkan ang kanyang noo, eksakto kung saan inilagay ni Liwanag ang kanyang kamay sa parke. Ang Diyos ay nagsusulat ng tuwid sa baluktot na mga linya, anak. Kailangan mong mawala ang paningin upang matutong tumingin. Ngunit ngayon, mayroon ka ng trabaho na dapat gawin. Tumango si Julian. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang tumigas, nagbago mula sa vulnerability patungo sa determination. Tumingin siya kay Robert. Robert, abot mo sa akin ang salamin.
Isang salamin? Nag-alinlangan si Robert, ngunit kinuha ang kanyang telepono at inilagay ang front camera. Tiningnan ni Julian ang kanyang sarili sa screen. Nakita niya ang eye bags, ang balbas ng 2 araw, ang mga bandage, ngunit nakita rin niya ang isang bagong bagay sa kanyang mga mata. Wala na ang malabong, patay na ulap. Ang kanyang mga pupil ay contracted, buhay, nakatuon. Ito ang mga mata ng isang lalaking bumalik mula sa impyerno. "Ibalik mo ang teleponong iyan, Robert," sabi ni Julian. Ibinalik ito. "At maghanda ka, dahil sa sandaling lumabas ako rito, pupunta tayo sa mansyon. Mayroon akong ilang bagay na dapat tingnan sa aking asawa at sa pagkakataong ito, hindi siya makakapagtago." Umakyat si Liwanag sa kama nang maingat at yumakap sa tabi niya. "Tito, ngayon na nakakakita na kayo, maari po ba tayong pumunta para makita ang dagat?" Sabi ni Lola, "Ang dagat ay malaki na parang langit, pero sa lupa, hindi pa po ako nakakapunta." Niyakap ni Julian ang bata sa isang braso at ang kanyang mama sa isa pa. Ipinikit ang kanyang mga mata saglit, hindi dahil sa pagkabulag, kundi dahil sa pasasalamat. "Pupunta tayo sa dagat, Liwanag. Pupunta tayo kung saan mo gusto. Pero una, babawiin muna natin ang ating buhay." Ang silid ng ospital, malamig at sterile, ay naramdaman sa sandaling iyon na mas mainit kaysa sa anumang tahanan na nakilala ni Julian. Ang tunay na paggaling ay natapos na, ngunit ang hustisya ay nagsisimula pa lang. Ang mansyon ng mga Reyes ay nakatayo, ng kahanga-hanga sa pinaka-exclusive na burol ng lungsod, isang monumento ng marble at crystal na nagniningning sa ilalim ng araw ng hapon. Gayunpaman, sa loob, ang hangin ay vitiated ng takot. Si Vina ay tumatakbo sa paligid sa pangunahing opisina, isang silid na dating sanctuary ni Julian at ginawa niya na kanyang center of operations. Ilang mahahalagang kwadro ang tinanggal mula sa mga dingding, nag-iwan ng mga parihaba ng mas maliwanag na pintura na parang mga pilat sa silk wallpaper. Sa ibabaw ng mahogany desk, 3 bukas na travel suitcase ang nagsuka ng mga designer clothes, mga jewelry case at mga bundle ng cash. Si Vina, na may magulong buhok at runny makeup dahil sa nerbiyosong pawis, ay nagbubuhos ng nakatagong safe sa likod ng isang peking panel ng aklatan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay niya ang mga dokumento at bearer bonds sa isang leather bag. "Sumpain ka," paulit-ulit niyang sinasabi habang nagngingit-ngit, naghagis ng isang paranoid glance patungo sa saradong pinto. Ang idiot lawyer na iyon ay na-freeze ang mga bank account, pero hindi niya alam ang tungkol sa account sa Panama o sa mga diamond ng lola ni Julian. "Kailangan kong umalis dito bago ilabas ng hukom ang eviction order." Ang telepono sa kanyang bulsa ay nag-vibrate. Hindi niya ito pinansin. Alam niya kung sino ang tumatawag, ang mga partner na umalis sa kanya sa sandaling nakita nila ang balita, ang mga kaibigan sa high society na nagpapanggap na hindi siya kilala. Siya ay nag-iisa, ngunit hindi mahalaga. Naisip niya habang isinasara niya ang safe ng may malakas na tunog. Sa dala niya sa mga suitcase, maaari siyang magsimulang muli sa Europa, malayo sa walang silbi na bulag na iyon at sa kanyang pamilya ng mga daga. "Kailangan ko lang makarating sa airport," bulong niya. Inayos niya ang zipper ng huling suitcase. Inayos niya ang kanyang palda. Huminga siya ng malalim upang mabawi ang kanyang mask ng lamig at kinaladkad ang mga suitcase patungo sa pinto. Binuksan niya ang double wood door nang may isang mabilis na paggalaw, handa na sumigaw sa service para dalhin ang kanyang luggage, ngunit huminto siya ng biglaan. Ang mga suitcase ay nahulog mula sa kanyang mga kamay nang may malakas na tunog. Sa gitna ng malaking vestibule, nakatayo sa geometric mosaic ng sahig ay si Julian. Nakasuot siya ng malinis na damit, isang perpektong gray suit na nakuha ni Robert para sa kanya. At bagamat nakasuot pa rin siya ng itim na salamin, ang kanyang tindig ay hindi ang ng lalaking natalo na minanipula niya sa loob ng ilang buwan. Siya ay nakatayo ng tuwid, hindi gumagalaw, parang isang estatwa ng paghihiganti. Sa likod niya, sumasali sa kanya bilang mga guardian ay si Robert, 2 high-ranking police officers at, sa takot ni Vina, ang matandang Martha at ang maruming bata si Liwanag. Ngunit hindi na sila mukhang marumi. Si Martha ay nakasuot ng isang simple ngunit malinis na damit at ang bata ay may suklay na buhok at hawak ang kamay ni Julian ng may pagmamalaki. "Pupunta ka ba kung saan, Vina?" tanong ni Julian.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa perpektong acoustics ng vestibule, kalmado at nakamamatay. Nabawi ni Vina ang kanyang hininga. Ang kanyang nagkakalkula na utak ay nagsimulang gumana ng mabilis. Nakasuot pa rin siya ng itim na salamin. Hindi pa rin siya nakakakita. Maari niya siyang manipulahin sa huling pagkakataon. "Julian, mahal ko," sigaw niya. Agad na binago ang kanyang tono sa isang hysterical na kaginhawaan. Naglakad siya patungo sa kanya, umiiwas sa mga suitcase. "Salamat sa Diyos at nandito ka. Sinabi sa akin ng mga kakilakilabot na lalaking iyon na nasa ospital ka. Nag-iimpake ako ng mga gamit natin para umalis tayo. Kailangan nating tumakas, mahal." "Niloloko ka ni Robert. Gusto niyang kunin ang kumpanya at ang mga taong dinala mo ay mga accomplice." Lumapit si Vina, iniunat ang kanyang mga kamay para hawakan ang mukha ng kanyang asawa, ginamit ang parehong taktika ng paghaplos na ginamit niya para kalmahin siya ng emosyonal ng maraming beses. "Umalis na tayo, Julian. May eroplano akong naghihintay. Dadalhin kita sa Switzerland para makita ang isang tunay na doktor. Ikaw lang at ako, malayo sa lahat ng taong ito na gustong saktan ka." Hindi gumalaw si Julian. Hinayaan niya siyang lumapit. Hinayaan niyang ang kanyang mga kamay na may pabango na ngayon ay nakasusuka sa kanya ay humipo sa kanyang pisngi. "Sa Switzerland?" tanong ni Julian nang malumanay. "Sa parehong imaginary doctor na nagdiagnose ng aking irreversible atrophy." Nag-freeze si Vina. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa kanyang balat. "Ano ang sinasabi mo?" bulong niya nang may nota ng takot na sumasala sa kanyang boses. "Gusto lang kitang alagaan. Kung wala ako, naliligaw ka sa kadiliman, Julian. Kailangan mo ako. Ako ang iyong mga mata." "Hindi ka kailanman naging mga mata ko, Vina. Ikaw ang aking blindfold." Sa isang dahan-dahan at sinasadya na paggalaw, itinaas ni Julian ang kanyang mga kamay at tinanggal ang kanyang itim na salamin. Sinakal ni Vina ang isang sigaw at umurong, natalisod sa kanyang sariling mga paa. Ang mga mata ni Julian, bagamat reddened pa rin dahil sa kamakailang surgery, ay bukas at nakatitig sa kanya. Tiningnan siya nang may nakakawasak na linaw. Tiningnan siya ng matatag, sinusundan ang bawat galaw niya. Walang kawalan sa tingin na iyon. Mayroon itong paghuhusga. "Julian," nauutal niya, putla na parang ghost. "Ikaw, hindi bagay sa iyo ang pulang damit, Vina," sabi ni Julian. Sinapian siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Palagi kong inakala na elegante iyon. Ngayon nakikita ko na ito ay bulgar tulad mo." Ang paghahayag ay tumama sa kanya nang may lakas ng isang tren. Nakakakita siya, tapos na ang laro, tapos na ang kontrol, tapos na ang mga kasinungalingan tungkol sa mga sinunog na sulat at mga patay na ina. Tumingin si Vina patungo sa mga suitcase na puno ng pera at mga jewelry. Ang kanyang survival instinct ay sumiklab. Hindi na siya nagtangkang magpanggap ng pag-ibig. Tumakbo siya patungo sa luggage ng desperado. "Akin iyan," sigaw niya, hinawakan ang handle ng isang suitcase. "May karapatan ako. Ako ang asawa mo. May karapatan ako sa kalahati ng lahat." "Wala kang karapatan sa anuman," putol ni Robert, humakbang ng may asul na folder sa kanyang kamay. "Sinuri namin ang mga account, Vina. Ang embezzlement, ang forgery ng mga lagda, ang fraud sa medical insurance, at ang pinakamasama sa lahat, ang abandonment of an incapable person. Mga opisyal, utos ni Julian, nang hindi inaalis ang tingin sa babae na nanumpa na mamahalin siya. Dalhin ninyo siya at siguraduhin ninyo na ang mga suitcase na iyon ay mananatili rito. Ang nasa loob niyan ay pagmamay-ari ng foundation na bubuksan ko sa pangalan ng aking ate Sofia." Sumulong ang mga pulis. Sinubukan ni Vina na lumaban. Kinakalmot at sumisigaw ng mga insulto na umalingaw-ngaw sa marble walls. "Sumpain ka, Julian," sigaw niya habang nilalagyan siya ng handcuffs. "Ikaw ay isang patetikong invalid. Ginawa kitang isang tao. Dapat kang magpasalamat sa akin. Kung wala ako, wala ka. Kung wala ka," putol ni Julian. Itinaas ang kanyang boses sa ibabaw ng kanyang mga sigaw. "Kung wala ka, ako ay malaya." Nang kinaladkad siya ng mga opisyal patungo sa pinto, nagkatinginan si Vina at Martha. Ang matandang babae na nanatiling tahimik ay humakbang. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang walang hanggang awa. "Patawarin ka nawa ng Diyos, anak," malumanay na sabi ni Martha, "dahil magkakaroon ka ng maraming oras sa pag-iisa para pag-isipan ang ginawa mo.
Dumura si Vina sa sahig sa paanan ng matandang babae bago siya itinulak sa loob ng patrol car na naghihintay sa labas na may umiikot na mga ilaw na nagpapakulay ng asul at pula sa harap ng hardin. Bumalik ang katahimikan sa vestibule, isang malinis na katahimikan. Naglabas si Julian ng isang mahabang buntong hininga na parang pinipigilan niya ang kanyang hininga sa loob ng maraming taon. Lumingon siya sa kanyang mama at sa kanyang pamangkin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sariling bahay sa pamamagitan ng kanyang gumaling na mga mata. Nakita niya ang malamig na karangyaan, ang hindi komportableng mga furniture, ang pretentious art. Ang laki, sabi ni Liwanag, tumingin sa arch ceiling na nakabukas ang bibig at nag-echo. Dito kayo lang mag-isa nakatira, tito? Oo, bata. Dito ako lang nag-iisa nakatira, sagot ni Julian, lumuhod para maging level sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang pisngi ng may pagmamahal, nagtataka muli sa miracle na makita ang kulay ng kanyang balat, ang kinang ng kanyang mga mata. Pero tapos na iyon. Masyadong malamig ang bahay na ito. Anong gagawin natin? Tanong ni Martha, tumingin sa paligid ng may pagkahiya. Tumayo si Julian at tiningnan si Robert. Robert, ibenta mo na ang bahay, bukas na bukas. Ibenta mo ang mga furniture, ang mga kuwadro, ang mga kotse. Ibenta mo ang lahat. Ayaw ko ng anuman sa mga ito. At saan ka pupunta? Tanong ng abogado, nagulat. Tumingin si Julian sa malalaking bintana patungo sa horizon, kung saan nagsisimulang lumubog ang araw, nagpipinta ng orange at violet sa langit, mga kulay na ininom niya ng may uhaw na pasasalamat. Gusto ni Liwanag na makita ang dagat, sabi ni Julian, ngumiti. At ang mama ay nararapat ng isang hardin kung saan maaari siyang magtanim ng kanyang mga bulaklak nang hindi humihingi ng permiso sa sinuman. Maghahanap tayo ng isang home, Robert. Hindi isang mansyon, isang tahanan. Pero una, naglakad si Julian patungo sa kusina, sinundan ng litong tingin ng lahat, bumalik pagkalipas ng ilang minuto na may hawak na isang bagay. Hindi ito isang jewelry o isang dokumento, ito ay isang piraso ng pandesal at kaunting keso na nakita niya sa service pantry. Umupo siya sa marble floor ng vestibule, ipinanganak ang kanyang mga binti at pinatunog ang sahig sa tabi niya. Gutom ako, sabi niya, tumingin sa kanyang mama at sa kanyang pamangkin. At ito ang tanging mesa na mahalaga ngayon, ang ginagawa nating magkakasama. Ngumiti si Martha nang may luha sa kanyang mga mata at umupo sa tabi niya sa sahig. Tumakbo si Liwanag sa pagitan nilang dalawa. Si Robert, niluwagan ang kanyang silk tie, ay nagkibit balikat at umupo rin, bumuo ng isang bilog. Doon, sa sahig ng isang multimillion-dollar mansion na walang pag-ibig, ngunit puno ng pag-asa, ibinahagi ng pamilya Reyes ang kanilang unang hapunan sa kalayaan. Makalipas ang isang taon, ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa baybayin. Ito ang palaging soundtrack ng Casablanca. Hindi ito isang mansyon, ngunit maluwag ito. May malalaking bukas na bintana na nagpapapasok ng maalat na simoy ng Pasipiko at ang gintong liwanag ng hapon. Ang hardin sa likod ay walang mga estatwa ng imported marble o hedges na ginupit ng may obsessive geometry. Sa halip, mayroong isang makulay na kaguluhan ng mga bugambilya, rose bushes at mga fruit tree na tumutubo ng may wild vitality sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ni Lola Martha. Nakaupo si Julian sa teras na may hawak na libro. Hindi ito isang audiobook, ito ay isang libro ng papel na may mga titik na nakalimbag sa itim na ink na binabasa ng kanyang mga mata ng may kasabihan. Minsan, humihinto siya para lang tamasahin ang katotohanan na makita ang hugis ng mga titik, ang texture ng papel, ang contrast ng ink. Nakasuot siya ng salamin, oo, ngunit ito ay reading glasses lang, na may magaan na graduation. Ang kanyang mga mata ay may buhay na kinang, napapalibutan ng mga expression lines na ngayon ay para sa pagtawa, hindi kapaitan. Tito Julian, tingnan mo ako. Ang sigaw ay nagmula sa dalampasigan, mga 50 metro mula sa bahay. Tumingin si Julian, hindi na kailangan niyang mag-squint. Nakita niya ng perpekto ang bata na tumatakbo sa basang buhangin. Lumaki na si Liwanag. Hindi na siya nakasuot ng gray rags. Nakasuot siya ng isang maliwanag na dilaw na swimsuit at tumatakbo sa likod ng isang ginintuang labrador na tumatalon sa pagitan ng bula ng dagat. Mukha siyang malusog, malakas, masaya. Nakikita kita, Liwanag, sigaw niya pabalik kumaway. Ingat sa current. Ayos lang, marunong na akong lumangoy,
Sagot niya, sumisid sa isang maliit na alon. Ngumiti si Julian at isinara ang libro. Ang kasiyahan na nadama niya sa kanyang dibdib ay mainit at matibay. Sa loob ng huling taon, muli niyang itinayo ang Vega Industries, inalis ang katiwalian na ikinalat ni Vina at reoriented ang kumpanya patungo sa mga proyektong may social impact. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay wala sa mga financial balance sheet, ito ay doon sa dalampasigan. Julian, anak, halika't tulungan mo ako rito. Tawag ni Martha mula sa loob ng bahay. Tumayo si Julian at pumasok. Ang kusina ang puso ng bahay. Amoy silantro, amoy lemon, at amoy pritong isda. Nakaharap si Martha sa kalan, huming ng isang lumang kanta. Mukha siyang bumata. Ang sakit sa buto ay nabawasan dahil sa mainit na klima at magandang nutrisyon. At bagamat ang kanyang mga kamay ay nanatiling deformed dahil sa hirap ng trabaho sa buhay, ngayon ay humahawak lang siya ng mga sariwang sangkap at mga bulaklak. Anong kailangan mo, Mama? Ilabas mo ang mesa sa hardin. Kakadating lang ni Robert kasama ang kanyang asawa at nagdala sila ng cake. Pinipilit ni Liwanag na kumain tayo sa labas sa ilalim ng puno ng mangga. Aling mesa? Ang bago na tiyak? Tumalikod si Martha nang may nakangising kilay. Hindi, anak. Ang mesa. Ang mesa natin. Naglabas si Julian ng isang tawa. Siyempre, sa isang sulok ng modernong kusina na gloriously out of place sa mga stainless steel appliance ay ang lumang mesang kahoy. Dinala nila ito mula sa tsinelas sa burol. Mas mahal pa ang transportasyon kaysa sa bumili ng bago, ngunit ipinilit ni Julian. Isang carpenter ang nag-sand at nag-varnish nito para hindi ito maglabas ng mga splinter, ngunit iniwan niya ang lahat ng mga pilat, ang mga marka ng kutsilyo at ang mga paso. Ito ang kanilang anchor. Binuhat ni Julian ang mesa. Mabigat ito, ngunit ang bigat ay kaaya-aya sa kanya. Inilabas niya ito sa hardin at inilagay sa ilalim ng masaganang lilim ng puno ng mangga, eksakto kung saan nakikita ang dagat. Lumabas si Robert sa driveway na may dalang pastry box na sinundan ng kanyang asawa. Binati ni Julian ang abogado. Binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Mukha kang magaling. Anong sabi ng optometrist? 22, 20 sa kanang mata at halos perpekto sa kaliwa. Sagot ni Julian. Tumulong sa paglalagay ng tablecloth. Sabi niya, ito ay isang medikal na milagro. Sabi ko, sopas iyon ni Mama. Dumating si Liwanag na tumatakbo mula sa dalampasigan, basang-basa at puno ng buhangin, sinundan ng aso na nagpagpag at nagbasa sa lahat. Nagkaroon ng mga sigaw at tawanan. Maghugas ka, bata, utos ni Martha. Lumabas na may daladalang malaking clay pot. Walang uupo sa mesa ko na may buhangin. Pagkalipas ng ilang minuto, lahat ay nakaupo sa paligid ng lumang mesang kahoy. Nagsisimulang lumubog ang araw sa karagatan. Nagpipinta ng isang tunay na ginto sa mundo. Mayroong simpleng pagkain, ngunit masarap, sariwang ceviche, kanin, pritong isda at saging. Tumingin si Julian sa paligid. Nakita niya ang makulay na mga kulay ng mga bulaklak. Nakita niya ang malalim na asul ng dagat. Nakita niya ang namumulang mukha ng kanyang pamangkin. Nakita niya ang kapayapaan sa mga mata ng kanyang mama at nakita niya ang katapatan sa mukha ng kanyang kaibigan. Gusto kong mag-toast, sabi ni Julian. Itinaas ang kanyang baso ng wine. Lahat ay tumahimik at itinaas ang kanilang mga baso. Itinaas ni Liwanag ang kanya, puno ng orange juice. Isang taon na ang nakalipas, nagsimula si Julian at ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa emosyon. Ako ay nakaupo sa isang bangko sa parke, naniniwalang tapos na ang buhay ko. Napapalibutan ako ng kadiliman hindi lang sa aking mga mata, kundi sa aking kaluluwa. Akala ko ang pera ang lahat at nawala ko na ang lahat. Tiningnan niya si Liwanag. Pagkatapos, isang bata ang naglagay ng kanyang kamay sa aking noo at sinabi sa akin, isang kalokohan. Kaya ko pong gamutin ang inyong mga mata. Hindi ako naniwala sa kanya pero hindi siya nagsasalita tungkol sa cornea o optic nerves. Nagsasalita siya tungkol sa pagtingin sa katotohanan. Tiningnan niya si Martha. Salamat sa inyo, natutunan ko na ang tunay na pagkabulag ay ang kawalang interes. Ang tunay na pagkabulag ay ang paglimot kung saan ka nagmula at sino ang mahal mo. Ngayon, nakikita ko ang paglubog ng araw at ito ay maganda ngunit wala
Wala talaga sa nakikita ng aking mga mata ngayon ang kasing ganda ng nadama ko noong niyakap niyo ako sa madilim na tsinelas na iyon noong wala akong anuman. Hinawakan ni Julian ang kamay ng kanyang mama at ang kanyang pamangkin sa magaspang na ibabaw ng lumang mesa para sa paningin, pagtatapos ni Julian, para sa paningin na nakikita ng puso at para sa mesang ito na huwag nawa tayong mawalan nasaan man tayo. Mabuhay! Sigaw ng lahat ng sabay-sabay. Nag-ugnay ang mga baso, ang mga tawanan ay pumuno sa hangin, hinaluan ng tunog ng dagat. Habang ang araw ay tuluyang nagtatago, nagbibigay daan sa isang twilight na puno ng mga bituin, nanatili si Julian na nakatingin kay liwanag, na nagpapaliwanag kay Robert nang may pinalaking mga kilos kung paano niya nahuli ang isang malaking alon. Tinanggal ni Julian ang kanyang reading glasses at iniwan ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya kailangan ng mga filter. Tumingin siya sa langit kung saan nagsisimulang lumiwanag ang unang bituin ng gabi at bumulong sa sarili niya at siguro para sa ate na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Nakikita ko ang lahat, Sofia. Ngayon, nakikita ko na talaga ang lahat. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo. Nagpapakita sa masayang grupo na nagtipon sa paligid ng mapagkumbabang lumang mesang kahoy sa gitna ng paraiso hanggang sa ang larawan ay humalo sa liwanag ng mga bituin at ang screen ay naging itim. Wakas.